Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. Kabanata 1981 hanggang 1990. Isa ka bang diwata o dyablo sa sandaling ito? Pinatay ni Yang Yiu si Fang Jingtian sa isang strike. Ito ang pakinabang na dala ng pagpapabuti ng lakas ng paglilinang. Bilang karagdagan, sa lakas ng space shuttle ng inskripsyong anteng-anteng at kawalang ingat ni Fang Jingtian, tahimik siyang lumitaw sa likod ni Fang Jingtian nang salakayin siya ni Fang Jingtian at tinusok ang kanyang likod ng espada. Nalaman ni Yang Yiu na pagkatapos maabot ang kaharian ng Han Yuan, talagang may mga pagkakaiba sa lahat ng aspeto. Kahit na ang bilis kung saan niya na-activate ang space power ng inscription talisman ay napabuti ng higit sa isang antas. Siyempre, ang kakayahang patayin si Fang Jingtian sa isang strike ay dahil pa rin sa kapabayaan ni Fang Jingtian. Dahil nabasag niya ang kaharian nang uminom siya ng Jinyuan Jiandao Pill, namulat sa sarili si Fang Jingtian, sa pag-aakalang si Yang Yiu ay patuloy na sumisipsip ng demonyong enerhiya pagkatapos ng pambihirang tagumpay, at matatapos siya nang wala siyang ginagawa. Ngunit hindi kailanman iisipin ni Fang Jingtian na bilang karagdagan kay Fang Jingtian na maaaring sumipsip ng demonyong enerhiya, si Yang Yiu ay sumisipsip din ng demonyong enerhiya para sa kanyang sariling paggamit, at ito ay mas mabuti. Kahit na naramdaman niyang may mali kay Yang Yiu at hindi niya maiwasang atakihin si Yang Yiu, siya ay nasa kapabayaan pa rin. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataon si Yang Yiu na patayin siya sa isang suntok. Siyempre, walang nag-iisip na si Yang Yiu ay exception. Si Fang Jingtian ay hindi makapaniwala bago siya namatay. Bagamat sinabi sa kanya ni Yang Yiu na kaya niyang sumipsip ng enerhiya ng Diablo, hindi makaligtas si Fang Jingtian. Ang kanyang kaluluwa ay nakakalat sa pamamagitan ng espada ni Yang Yiu, at maging ang kanyang katawan ay sinunog ng abo ng Qinglian Immortal Fire. Sa sandaling ito, tumingin si Yang Yiu kay Fang Jingtian na nawala sa kanyang harapan, at nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay napatay niya ang mapanganib na matandang immortal na ito. Binalaan din niya ang kanyang sarili na hindi siya dapat maging pabaya laban sa kaaway. Si Fang Jingtian ay isang paglalarawan. Gamit ang kanyang kamay, inalis niya ang storage ring ni Fang Jingtian, na itinuturing na isang trepeo. Si Fang Jingtian ang master ng Wuyan Pavilion, at natural na may magagandang bagay ang storage fairy weapon sa kanyang kamay. Hindi sinuri ni Yang Yiu kung ano ang nasa storage ring ni Fang Jingtian. Dahil sa pagkakataong ito ay nakita rin niyang The Hudo si Ding Hepeng at ang iba pa. Siya. Kailangan munang tulungan si Ding Hepeng. Siyempre, naroon din si Jing Ken na nakahiga sa altar, at hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Kailangang pumunta ni Yang Yian at tingnan. Si Yang Yian ay may ilang masalimuot na damdamin para kay Jing Ken. Pagkatapos ng lahat, siya ay apprentice ni Fang Jingtian at miyembro ng Wuyan Pavilion. At ang kasalukuyang sitwasyon ay pinatay niya ang master ni Jing Ken na si Fang Jingtian. Alam ng Diyos kung magkakaroon ng gulo pagkatapos mailigtas si Jing Ken. Ngunit hindi ito masyadong inisip ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, si Jing Ken ay malubhang nasugatan ng kanyang Panginoon na si Fang Jingtian. Sa ganitong master-master relationship, walang magiging problema. Ang isa pang punto ay tinulungan siya ni Jing Ken na harangan ang pag-atake ni Fang Jingtian noon, na itinuturing na isang pabor sa diwatang ito. Dahil lang dito, hahanap si Yang Yian ng paraan para iligtas si Jing Ken. Kahit sa puso niya, iniisip pa rin ni Yang Yian ang eksenang hubad si Jing Ken sa harapan niya. Sa pag-iisip tungkol dito sa kanyang puso, pumunta si Yang Yian sa Jing Ken. Ngunit nalaman niyang buhay pa ito, ngunit napakahina ng kanyang sigla. Hanggat siya ay nabubuhay, si Yang Yian ay makakahanap ng isang paraan upang mabawi siya mula sa mga kamay ng Diyos ng kamatayan. Sa kanyang pagsusuri, ang mga malubhang pinsala ni Jing Ken ay talagang mga matinding pinsala. Kahit na ang Dao Yuan sa kanyang katawan ay lante na, hindi ito nasira, at may pag-asa pa rin. Si Yang ay mayroong tubig ng buhay, na siyang mahiwagang tubig para sa pagliligtas ng mga tao. Hanggat humihinga pa siya, kaya niyang iligtas si Jing Ken. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, 3 patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang palad, at pinakain ni Yang Yian si Jing Ken sa kanilang lahat. Sa 3 patak ng tubig ng buhay na ito, makakaligtas si Jing Ken. Siyempre, ang pagkawala ng dugo at kakanyahan ay ang sigla ng buhay, na hindi na mababawi sa isang gabi. Depende ito sa kanyang sariling swerte sa hinaharap. Pagkatapos ay hinigpitan ni Yang Yian ang espasyo ng Chen Kun Pot para kay Jing Ken at hinayaan siyang makabawi. Sumunod, tumingin si Yang Yian sa larangan ng digmaan kung saan si Ding Hepeng at ang iba pa ay nasa kabilang panig. Sa sandaling ito, ang labanan doon ay pumasok sa isang puting mainit na yugto.
Marahil ito ay dahil nalutas niya si Fang Jingtian at hinayaan si Ding Hepeng at ang iba pa na gumawa ng isang malaking hakbang, at sa wakas ay bumaling mula sa kawalan patungo sa itaas. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang demonyong aso ay dinemonyo sa isang baliw na estado, at ang eksena ng labanan ay parang pagbagsak ng langit at lupa. Sa unang tingin, si Zexang ay nakikipaglaban sa kanyang katawan, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay kumikinang na pilak, ngunit may dugo sa ilang mga lugar, malinaw na siya ay nasugatan. Ito. Tila mas lumalaban si Zexang kaysa sa iba. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan ay nagkaroon ng kaunting kaliwanagan sa kanyang puso. Mukhang naiintindihan niya kung bakit napakahirap lumaban ni Zexang. Siya. Dapat ay iniisip na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon upang patayin ang dalawang demonyong aso, at pagkatapos ay tulungan siyang labanan si Fang Jingtian. Kahit na hindi sinabi ni Zexang, si Yang Yiyan ay nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng 1,000 taon, kaya natural na naiintindihan niya ang simpleng babaeng ito. Kaya may mainit na agos na umaagos sa kanyang puso. Nang tumingin sa dalawang demonyong aso, ang mga mata ni Yang Yiyan ay naningkit at puno ng hangarin na pumatay. Tumingin siya at natural na nakita niya na mahirap pakitunguhan ang dalawang demonyong aso. Hindi naging madali para kina Ding Hepeng at Zexang na patayin ang dalawang demonyong aso sa maikling panahon. Sa susunod na sandali, hinawakan ni Yang Yiyan ang Dragon Slaying Sword at pinaandar ang inskripsyong anteng-anteng at nawala kaagad. Nang muli siyang lumitaw, tumalon na siya at lumitaw sa itaas ng ulo ng isang demonyong aso. Mamatay. Ito ay simple at magaspang. Itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay sa itaas ng ulo ng demonyong aso at sinaksak ang ulo ng demonyo ng isang suntok. Boom! Ang espada ni Yang Yiyo ay hindi naputol ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay umabant sa Hunyuan stage, at ang kanyang lakas sa lahat ng aspeto ay mas malakas. Sa isang dagandong, ang espada ni Yang Yiyo ay sumabog sa ulo ng demonyong aso. Ungol. Ang demonyong aso ay umungal, at ang ulo nito ay mapupunit sa oras na ito. Sa susunod na sandali ay natigilan si Yang Yiyo, ngunit hindi niya inaasahan na ang ulo, o katawan ng demonyong aso, ay talagang isang eskultura ng bato. Direkta niyang pinasabog ang nililok na katawan ng demonyong aso. Pagkatapos ay sumabog ang buong katawan ng demonyong aso. Ang malakas na enerhiya ng demonyo ay biglang tumaas. Parang tinutusok ni Yang Yiyo ang isang lobo na puno ng tubig sa sandaling ito, at ito ay sumabog. Naramdaman niya ang malakas na kapangyarihan ng demonyo na nagparamdam sa kanya ng panlalamig. May mali. Hindi pa patay ang bagay na ito. Ito ang unang reaksyon ni Yang Yiyo. Gusto niyang umatras, ngunit balot ng demonyong enerhiya ang buong katawan niya. Matapos niyang wasakin ang katawan ng eskultura ng demonyong aso, ang lakas ng demonyong ipinalabas nito ay naging mas nakakatakot. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Yiyo. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyo na siya ay nakulong sa isang malakas na demonyong ilog o sa isang malalim na putik na pool. At nagkaroon ng napakalakas na pakiramdam ng bigat, na parabang ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng pandikit, hindi makawala, at ang nakakagat na lamig ay pumasok din sa kanyang katawan, at maging ang malamig na enerhiya ng demonyo na may malakas na kapangyarihang mapanirang ay dumiretso sa dagat ng kamalayan. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo. Laganap ang demonyo. Habang nagmumura, nakipag-usap si Yang Yiyo sa itim na lotus sa dagat ng kamalayan. Ang lotus platform sa dagat ng kamalayan ay madilim at hinaranggan ang lahat ng demonyong enerhiya na dumadaloy sa labas ng dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, ang demonyong kasamaan sa kanyang katawan ay laganap, at naramdaman ni Yang Yiyo na parang nagyelo ang kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya nagmamadali, dahil mayroon siyang paraan upang harapin ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, sinabi niya sa kanyang sarili, ang gate ng Nether City. Sa susunod na sandali, ang gate ng Nether City ay lumitaw mula sa Daoyuan at lumutang sa itaas ng Daoyuan. Bumukas ang gate ng Nether City, at ang masasamang espiritu sa katawan ay nasisipsip lahat sa gate ng Nether City at tuluyang nawala. Donghuang Bell. Muling bamulong si Yang Yiyan. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang kanyang isip, at direktang lumitaw ang Donghuang Bell sa labas ng kanyang katawan. Dam alloy ang mga gintong rune, at isang sinaunang kampana ang bomb alot sa katawan ni Yang Yiyan. Pagkatapos ang mga gintong rune sa Donghuang Bell ay sumambulat sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Zizizi. Ang masamang espiritu ay naliwanagan ng gininto ang liwanag ng Donghuang Bell, at gumawa ito ng zizizi sound at mabilis na sumangga. Sa dilim na bumabalot kay Yang Yiyan, ang gininto ang liwanag ng Donghuang Bell ay mabilis na kumalat. Sa isang kisap mata, ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw, ungol, dagandong, dagandong. Ito ay ang mga hiyawan ng demonyong aso.
Pagkatapos ay nawala ang madilim na masamang espiritu sa ilalim ng ginintoang liwanag ng Donghuang Bell. Nakita muli ni Yang Yian ang labas. Nakita niya ang isang bola ng demonyong enerhiya na lumiit hanggang kalahating metro na gumulong sa kanyang harapan, ngunit sa ilalim ng takip ng Donghuang Bell, ito ay patuloy na lumiliit. Nakita ni Yang Yian ang isang demonyong aso na nakikipagpunyagi sa loob. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay magiging napakalakas pagkatapos makapasok sa Chenkun Daoyuan. Sa una, naisip niya na ang Donghuang Bell ay sobrang yang, at ang umaagos na ron ay napakalakas. Maaari nitong matuno ang ilan sa yinsya na demonyong enerhiya, para makapaglaan siya ng oras para ganap na maalis ang demonyong enerhiya na binago ng demonyong aso. WHO. Alam na pagkatapos gamitin ito, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan, at ito ay mas malakas kaysa noon. Naroon din ang Nether City Gate, na sumisipsip ng demonyong enerhiya sa katawan halos sa isang kisap mata. Ang demonyong asong ito ay tapos na. Ngumisi si Yang Yian at pinalakas ang operasyon ng Donghuang Bell. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang isang butil ng demonyong kaluluwa sa kanyang kamay, na may anino ng demonyong aso sa loob. Ngunit hindi na ito banta kay Yang Yian. Maaga o huli, ito ay mapapadalisay niya at magiging kapangyarihan ng paglinang ng kaluluwa. Pagtingin sa itaas, ang ibang demonyong aso na pinag-aawayan ni Ding Hepeng at Zexang ay ganap na napigilan. Si Yang Yiyo ay kumikislap na parang kanyan na bumasag sa eskultura ng demonyong aso. Binalot ito ng kapangyarihan ng Donghuang Bell, pinipigilan ang huling demonyong aso at ginawa itong isang butil ng kaluluwa ng demonyo. Sa ngayon, tapos na ang labanan at nalutas na ang krisis. Ngunit sa isang kisap mata, lahat ay tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Para akong nakatingin sa isang halimaw. Sa katunayan, para kay Ding Hepeng at sa iba pa, si Yang Yiyo ay walang pinagkaiba sa isang halimaw. Noong pinatay ni Yang Yiyo si Fang Jingtian noon, gusto ng lahat na malaman kung ano ang nangyari kay Yang Yiyo, at kung paano naging maayos si Yang Yiyo matapos makasipsip ng napakaraming magic energy. Ngayon ay nakita nila na madali niyang hinarap ang dalawang mahiwagang aso sa ginintoang liwanag. Alam mo, 6 o 7 sa kanila ang muntik ng masupol ng dalawang magic dog. Ngunit paano naging ganoon kadali si Yang Yiyo? Ang pangunahing punto ay kung ano ang nangyayari sa kasalukuyang estado ni Yang Yiyo. Ginagawa. Absorbing so much magic energy have any sequelae to him? O na demonyo ba si Yang Yiyo sa sandaling ito? Ang bawat tao'y may napakaraming katanungan upang malaman. Bakit ka nakatitig sa akin, kakaiba? Yang Yiyo o ang karamihan? Maingat na nagtanong si Bao Shanwang, Guru, okay ka lang ba? Ngumiti si Yang Yiyo, ano ang maaaring mangyari sa akin? Umaasa ka ba na may mangyayari sa akin? Siya. Biro kay Bao Shanwang. Bao Shanwang. Paulit-ulit na huminto at sinabing, hindi. Ibig kong sabihin ay naka-absorb ka ng napakaraming magic energy, isa ka bang diwata o demonyo sa sandaling ito? Kabanata 1982 ang gininto ang trono ng ika-9 na palasyo. Tumawa si Yang Yiyo at pinagalitan, mukha bang demonyo ang amo mo? Hindi. Oh, ang ibig kong sabihin ay hindi siya mukhang demonyo, ngunit parang isang immortal. Huminto si Bao Shanwang. Nakita rin ng iba sa sandaling ito na si Yang Yiyo ay hindi naapektuhan ng demonyong enerhiya, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Hanggat hindi siya sinapian ng demonyo, ayos lang. Nabawi ni Zexang ang kanyang anyo at lumakad. Nagmamadaling humakbang si Yang Yiyo at nagtanong, Zexang, okay ka lang? Okay lang, may mga sugat lang sa balat, ikaw, kamusta ka na? Tanong ni Zexang kay Yang Yiyo na may pag-aalala. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, huwag kang mag-alala, napino ko na ang demonyong enerhiya na naabsorb ko, at hindi ito makakaapekto sa akin. Alam niya kung ano ang inaalala ni Zexang. Gayunpaman, iba ang tunog ng parehong magaan na pangungusap sa pandinig ng ibang tao. Nakakabigla ba ito? Mula sa sinabi ni Yang Yiyo, maaari niyang makuha ang demonyong enerhiya para sa sarili niyang gamit. At hindi siya maaapektuhan ng demonyong enerhiya. Anong klaseng kakayahan ito? Ilang tao sa mundo ang maaaring sumipsip ng demonyong enerhiya para sa kanilang sariling paggamit at hindi pa rin sinasapian ng demonyo. Parang hindi ko pa narinig. Maa-absorb lang ni Fang Jingtian ang magic energy pagkatapos mag-practice ng magic book. At halatang halata na pagkatapos mag-absorb at mag-ensayo ni Fang Jingtian, ang kanyang kapangyarihan ay napalitan ng magic energy. Ngunit kumilos lang si Yang Yiyo, at walang sinuman ang nakadama ng kahit katiting na magic energy sa kanya. Ito ay napakadalisay na walang kamatayang enerhiya. Kaya nagulat ang lahat. Ilang sikreto mayroon si Yang Yiyo. Sige, huwag kang matutulala. Ang gitna ng altar ay ang teleportation na pasukan sa susunod na palasyo.
Punta muna tayo sa susunod na palasyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako sinasapian ng demonyo kung may sinapian ng demonyo, haha. Tumawa si Yang Yiyo at lumipad patungo sa teleportation array sa gitna ng altar. Ang lahat ay pumasok sa susunod na palasyo sa pamamagitan ng teleportation entrance sa gitna ng altar. Sa oras na ito, ang lahat ay mas maingat. Napakahirap ng unang palasyo, ano kaya ang naghihintay sa kanila sa susunod na palasyo? Walang nakakaalam, ngunit alam ng lahat na ngayon dito, huwag mag-isip tungkol sa anumang likas na kayamanan, isipin ang higit pa tungkol sa kung paano mabuhay. Sa daan, maliban kay Jing Ken na malubhang nasugatan, lahat ng iba pa ay nasa loob. Namatay ang Woyan Pavilion. Tanging si Xing Yuanming at isa o dalawang elder ng hall ang naiwan sa Magic Pill Hall. Tanging ang Golden Turtle Immortal at isang ordinaryong gwardya ang naiwan sa daloo ng Refining Immortal Alliance. Masasabing lahat sila ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ipinapakita rin ito ang kasamaan ng demonyong lungsod na ito, o ang mga kaluluwa ng demonyo sa lungsod ng demonyo ay mahirap harapin. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao sa koponan ay tumaas ng libu-libong beses, dahil libu-libong mga Ghost Immortal na pinamumunuan ni Meng Tian ang lumitaw sa kalagitnaan upang sumali. Para kay Yang Yiyo, ito ay isang masaganang ani, at nakakuha siya ng 5 magic beads mag-isa. Siyempre, ang pangunahing punto ay ang paglilinang ay nakalusot at tumuntong sa rurok ng unang baitang Han Yuan Daoist Immortal. Ang lakas ay tumaas ng hindi pa nagagawa. Natuklasan din niya ang mga likas na mahiwagang kapangyarihan ng Donghuang Bell at iba pa sa Chen Kun Dao Yuan. Sa pagpapabuti ng paglilinang, ang paggamit ng mga inscription at mga anteng-anteng ng Daoist ay lubos ding napabuti. Sa oras na ito, natuklasan ni Yang Yiyo na ang kakayahan ng space shuttle ng inscription Daoist Talisman ay talagang isang mamamatay. Hindi lamang ito makakatakas, ngunit maaari rin itong magamit upang pumuslit. Bilang isang tao, naiintindihan din niya na ang kakayahan ng space shuttle ng inscription Daoist Talisman ay epektibo lamang kapag hindi handa ang kaaway. Kung ang mga tao sa parehong antas ay handa, mawawala ang epekto ng mga sneak attack. Ngunit talagang walang problema na gamitin ito upang makatakas at iligtas ang iyong buhay. Ngayon ay maaari na siyang maglakbay sa kalawakan gamit ang inscription anteng-anteng sa loob ng radius na 1 kilometro, na isang malaking pagpapabuti. Nakakabilib na ito. Alam ni Yang Yiyan na may kalamangan siya sa maraming immortal sa parehong kaharian gamit ang inscription anteng-anteng, na napakahusay. Dumating ang grupo sa pangalawang palasyo. Bakit ang lugar na ito ay ganap na naiiba mula sa unang palasyo? Hindi napigilan ni Bao Shanguang na magsalita habang nakatingin sa palasyong lumitaw sa kanyang harapan. Totoong lumitaw sila sa liwasan ng palasyo sa sandaling ito, ngunit ito ay ganap na naiiba sa parisukat ng unang palasyo noon. Ang hubad na lupa ng parisukat dito ay puro putik, walang anumang mga bato. Ang palasyo ay hindi gaanong naiiba sa unang palasyo. Siyempre, ang hitsura ay hindi makikita na naiiba. Ang totoong problema ay madalas sa loob. Sa unang palasyo, lahat ay nakaranas ng 2 demonyong aso at matataas na antas ng mga kaluluwa ng demonyo, ngunit hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa pangalawang palasyo. Talagang kinakabahan ang lahat tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang mapanganib noon. Ang unang palasyo ay ganito, at ang pangalawang palasyo ay dapat na mas mapanganib. Ngunit kahit na ito ay mapanganib, maaari lamang silang kumagat ng bala at magpatuloy ngayon, dahil walang paraan pabalik. Maaari lamang silang sumulong. Katulad ng unang palasyo, walang tarangkahan patungo sa ikalawang palasyo at walang porma sayon. Itinulak ng maayos ang gate at pumasok ang lahat. Ngunit hindi tulad ng kanyang naisip, pinangunahan ni Yang Yiyan ang lahat sa palasyo, at natural na natuklasan ang pagkakaroon ng altar. Bukod dito, ang pangalawang palasyo ay hindi kasing dilim ng unang palasyo. Ang liwanag sa loob ng palasyo ay medyo malinaw, at hindi na kailangang sindihan ang apoy ng diwata para sa pag-iilaw. Umakyat siya sa altar ng may kaba, at walang nangyari, na nagpaga ng pakiramdam ni Yang Yiyan at ng lahat. Sa oras na ito, naunawaan ng lahat na hindi ang palasyo ng lahat ay nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang relic ng sinaunang panahon at isang lugar kung saan inilibing ang mga tao. Pagkatapos ng isang panahon, isang himala na hindi nawala ang lugar na ito. Bilang karagdagan, sinabi noon ni Meng Tian na tuwing 900 taon, ang mga kaluluwa ng demonyo sa lungsod ng demonyo ay magtitipon ng isang beses patungo sa gitnang palasyo, at pagkatapos ay mawawala ng marami, na maliwanag. Kahit na mayroong anumang makapangyarihang mga kaluluwa ng demonyo dito sa hindi mabilang na mga taon, dapat silang patuloy na maubos at mawala. Walang mga kaluluwang demonyo ang natagpuan sa pangalawang palasyo, ibig sabihin ay nawala na ang mga kaluluwang demonyo dito. Ito ay isang magandang bagay para sa lahat. Ang layunin ay ang gitnang palasyo, at umaasa ang lahat na walang mga kaluluwang demonyo sa susunod na palasyo.
Siguro ay swerte, at pagkatapos ay naglakad sila hanggang sa ika-9 na palasyo. Maliban sa panganib na nakatagpo sa unang palasyo, naging maayos ang aming paglalakbay hanggang sa plaza ng palasyo ng ika-9 na palasyo. Pagdating ng lahat sa ika-8 palasyo, itinulak nila ang pinto ng palasyo at pumasok. Iba ang loob sa lahat ng naunang palasyo. Sa sandaling binuksan ang pinto, makulay ang loob. Ito ay hindi kasing dilim gaya ng inaakala, ngunit nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang kahangahangang tanawin. Ang lugar na nakakuha ng mata ay isang hall space na libu-libong metro kwadrado. Sa harap nito ay isang malaking gintong trono na may mga dragon at phoenix na nakaukit dito. Ito ay lubhang kahanga-hanga. May kabuuang 18 upuan sa kaliwa at kanang gilid, na lahat ay parang gawa sa ginto. May mga haligi ng palasyo na may diameter na higit sa 1 metro sa paligid ng bulwagan. Sa sandaling ito, ang lahat ay may ilusyon na pumasok sila sa isang palasyo sa halip na isang palasyo ng demonyo. Parang ilusyon ang lahat. Meng Tian, tingnan mo kung may kakaiba. Sabi ni Yang Yiyu kay Meng Tian. Oo, Master. Tumugon si Meng Tian at kumuha ng isang pares ng mga engkanto ng aswang upang suriin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya at nagulat, Guro, ang lahat ng naririto ay totoo, hindi isang ilusyon, ngunit hindi ko nakita ang altar, at wala akong nakitang mga kaluluwang demonyo. Napakunot ang noo ni Yang Yiyu matapos itong marinig. Dapat ito ang huling palasyo sa daan patungo sa gitnang palasyo, kaya hindi ito dapat maging tahimik. Ang dami mong sinasabing walang problema, mas maraming problema. Dahil ito ang huling palasyo, at may mga altar sa unang 8 palasyo, ngunit walang altar dito. Ito ay isang problema. Ang altar ang daan palabas. Problema ang lumabas na walang altar. Mag-ingat kayong lahat, huwag tayong tumaob sa huling palasyo, tumingin sa paligid kung may altar o pasukan sa labas. Sinabi ni Yang Yiyu sa lahat. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang lahat at tumingin sa paligid. Naging maingat ang lahat. Lahat sila ay mga taong nagsanay ng libo-libo o kahit 10,000 taon. Kahit na hindi sila ipaalala ni Yang Yiyu, alam nila na mas maraming problema ang mangyayari sa oras na ito. Si Yang Yiyu ay sinundan ni Zexang, at ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa mataas na trono sa plaza. Maglakad kasama si Zexang. Habang naglalakad siya, tinanong niya si Zexang, may naramdaman ka ba? Umiling si Zexang at sinabing, hindi ko masabi. Bagamat ang aking telepathy ay wala, palaging may kakaibang pakiramdam. Ako, parang nararamdaman ko na ang trono ay nakatitig sa atin. Nagulat si Yang Yiyu sa sinabi ni Zexang. Ang kanyang telepathy ay hindi nakakaramdam ng anumang panganib, ngunit alam niya na ang mga salita ni Zexang ay kapanipaniwala. Dahil sa telepathy, alam niyang mas malakas ang lahi ng demonyo kaysa lahi ng tao. Sinabi ni Zexang na tila nakatitig sa kanila ang trono, na tila kakaiba. Ngunit kadalasan may mga bagay na kakaiba. Tara na at tingnan natin. Inisip ito ni Yang Yiyu at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa malaking trono kasama si Zexang. Dahan-daang umakyat ang dalawa sa hagdan patungo sa trono. Sa wakas ay tumayo sa harap ng gintong trono. Sa sandaling ito, ang nakatulog na Diyos at Demon Bird na nakasquat sa balikat ni Yang Yiyu ay biglang nagsabi, Wow, mahinang manok, huwag kang masyadong lumapit, parang may mali sa gintong tronong ito. Kabanata 1983, hinamak ang lahat ay maliit. Nang marinig ang labis na mga salita ng Diyos at Demon Bird, nagulat si Yang Yian. Medyo kinabahan siya at pakiramdam niya ay may mali dito. Ngayon ay natakot siya sa ibong ito na may halong buhok, at tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ano ang sitwasyon? Nagmamadaling tinanong ni Yang Yian ang Diyos at Demon Bird. Dahil dito, muntik na siyang masakal ng Diyos at Demon Bird hanggang mamatay. Hindi ko alam. Casual na sabi ng God and Demon Bird. Hindi ko alam kung bakit ka kinakabahan. Galit na nagmura si Yang Yian. Ang Diyos at Demon Bird ay walang paggalang kay Yang Yian, nararamdaman ko lang na may mali, bakit kailangan kong malaman? Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nalaman. Sabi ni Yang Yian. Parehong naramdaman nila ni Zexang na may problema, ngunit ito ay isang pakiramdam lamang. Ngayong sinabi ng Diyos at demonyong ibon na mali ito, tiyak na may problema. Ang kahangahangang gininto ang trono ay mukhang nakatutukso sa mga mata ni Yang Yian sa sandaling ito. Sa katunayan, pagkatapos mag-isip tungkol dito, binuod niya ang 3 salita ng tukso. Sa simula pa lang, umakyat na siya sa hagdanan at diretsyong pumunta sa trono ng hindi nalalaman. Ito ay isang hindi malay na pag-uugali. Maaari itong ilarawan bilang tukso. Sa oras na ito, nagsalita ang Diyos at Demon Bird. Gusto niyang marinig ang opinyon ng Diyos at Demon Bird. Kung tutuusin, ang ibong ito na may halong buhok ay kilala bilang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian. Sa tuwing magtatanong ito, lagi itong matatamaan ng kuko sa ulo. Bagamat wala itong nakitang problema sa pagkakataong ito,
masasabi nitong may mali sa gintong trono, kaya 178% tama ito. Tamang-tama, ang Diyos at demonyong ibon ay nag-isip at sinabi, ang mga damdamin ay hindi magsisinungaling. Bagamat hindi ko ito masasabi ng ilang sandali, bilang isang magsasaka, natatakot ako na nararamdaman mo rin na may mali dito, tama. Tumango si Yang Yian, talaga. Sinabi ng Diyos at Demon Bird, tama. Kung mas nakakasilaw ang hitsura ng isang bagay, mas maipaliwanag nito ang problema. Ito ang Demon Clan City at ang Demon Palace. Isipin ang unang 8 palasyo. Nakita ninyong lahat ang pag-iral ng altar at nakapasok kayo sa altar at nahanap ang pasukan. Ngunit pagdating ninyo dito, walang bakas ng altar. Sa halip, napakaraming upuan na ito ay hindi kaya. Maaari mo bang makarating sa punto? Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at pinutol ang Diyos at Demon Bird. Alam na niya ang sinabi nito. Ikaw mahina, maaari mo bang bigyan ako ng ilang mukha at itigil ang paggambala sa akin? Ang Diyos at Demon Bird ay nagsimulang magmura, nakaramdam ng kahihiyan na matakpan ni Yang Yiu. Gayunpaman, nasanay na ito sa pag-uugali ni Yang Yiu, at nagpatuloy pagkatapos ng pagmumura, mukhang nakita ko na ang trono at ang 18 upuan sa bulwagan dito, ngunit gusto kong bumangon sandali, ngunit tiyak na may panganib, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, pagkatapos. Na sinasabi iyon, ang Diyos at Demon Bird ay tumahimik, na tila nag-iisip. Hindi ito hinimok ni Yang Yiu, naghihintay na sumagot ang Diyos at Demon Bird. Pagkaraan ng mga ilang minuto, nakita ni Yang Yiu at ng iba pang mga tao sa paligid ng bulwagan na may nagtangkang umupo sa mga upuan sa bulwagan. Sa oras na ito, biglang sinabi ng Diyos at Demon Bird, naaalala ko, ang mga upuan na ito ay ang mga upuan ng pangkat ng mga demonyo na kumukuha ng kaluluwa, huwag umupo sa kanila, kapag naupo ka sa kanila, ang iyong kaluluwa ay nakulong sa magic realm, at mahirap na makalabas. Nakinig si Yiu sa God and Demon Bird at biglang nagbago ang mukha niya. Nakita niya ang maraming tao sa bulwagan na nakaupo sa mga upuan. Sa oras na ito, nagmamadali siyang sumigaw, lahat, huwag umupo sa mga upuang ito. Huli na ang lahat. Ito ay isang upuan na nabuo sa pamamagitan ng pagbuo ng demonyong clan na nakakakuha ng kaluluwa. Pagkatapos maupo dito, ang kaluluwa ay agad na mahuhulog sa mahiwagang mundo at hindi na magising. Sabi ng Magic Bird, bakit hindi mo sinabi kanina, bastos ka? Ngayon okay na, nakaupo na silang lahat. Nagmura si Yang Yiu. Naalala ko lang, masisisi mo ba ako dito, the Magic Bird cursed. Master, paano ito nangyari? Dumating si Meng Tian mula sa malayo kasama ang isang pangkat ng mga multo at immortal upang magpatrolya, at narinig ang sigaw ni Yang Yiu mula sa malayo. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at inulit ang mga salita ng Magic Bird. Pagkatapos ay sinabi niya, subukan ni Meng Tian na gisingin sila. Sa katunayan, sa oras na ito, ang lahat ng nakaupo sa Magic Chair ay tila natutulog. Dapat ay ang Magic Bird na nagsabi na ang kaluluwa ng kamalayan ay nahulog sa mahiwagang mundo. Nagmamadaling sumigaw si Meng Tian sa lahat matapos itong marinig. Bumaba din si Yang Yiu sa hagdan para sumigaw. Ang resulta ay tulad ng sinabi ng Diyos at Demon Bird. Kahit anong sigaw nila ni Meng Tian, kahit gumamit ng magic power para pasiglahin, walang tumugon. Natahimik ang lahat na parang tulog. Halos puno ng tao ang 18 magic chairs sa hall. Sina Ding Hepang, Bayan Long, Bao Shanguang, Yao Buyan, Golden Turtle Immortal at isang gwardya ng 2 mula sa Refining Immortal Alliance, sa kabuuan ay 6 na tao. Ang iba ay si Xing Yuanming at isang Hall Elder. Maliban kay Meng Tian at sa Ghost Immortal na hukbo, tanging sina Yang Yiu at Zexang lamang ang hindi umupo sa kanila. Sa sandaling ito, lahat sila ay tapos na. Sumimangot si Yang Yiu at tinanong ang Diyos at Demon Bird, nakulong lang sila sa Magic Consciousness World, tama ba? Tumango ang Diyos at demonyong ibon at sinabing oo. Nagtanong muli si Yang Yiu, magkakaroon ba ng anumang panganib? Ang Diyos at ibong demonyo ay nagsabi ng mapanlit, ano sa palagay mo? Pagkatapos ay sinabi niya, tinatawag itong Soul Capture Demon Set. Sa tingin mo ba ay mabuti ang mga bagay ng angkan ng demonyo? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, pagkatapos mahulog ang kanilang kamalayan sa kaluluwa sa mundo ng kamalayan ng mahika, lalabas ang katumbas na panloob na demonyo, at pagkatapos ay papatayin sila ng panloob na demonyo sa mundo ng kamalayan. Siyempre, hindi nila mahahanap na sila ay nakulong sa mahiwagang mundo ng kamalayan, ngunit iisipin lamang na ito ang tunay na mundo, kaya't hindi sila lalabas, hanggang sa mapatay ang demonyo sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yian na sabihin, wala na bang paraan para masira ito? Umiling ang Diyos at Demon Bird, at saka tumango. Anong ibig mong sabihin sa pagtango at pag-iling mo? Tanong ni Yang Yian. Paano ko ilalagay ito? Siyempre, walang ganap. May paraan pa rin.
Kung pumutok ka sa pormasayon, maaari kang lumabas sa mundo ng kamalayan, ngunit kung gusto mong basagin ang pormasayon, kailangang may umupo sa trono, at pagkatapos ay pumasok sa mundo ng pormasayon ng pagnanakaw ng kaluluwa upang duminahin ang labanan. Ngunit may isang bagay na ipinapaalala ko sa iyo. Kapag umupo ka sa trono, ang kalaban ng demonyo ay magiging napakalakas. Maaari ka ring pumasok muna, at pagkatapos ay mamamatay ka. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Pagkatapos makinig, sinabi ni Yang Yian, ibig mo bang sabihin na kung gusto mong iligtas ang mga tao ngayon, dapat may umupo sa trono? Ang Diyos at Demon Bird ay nagsabi, syempre. Siya nga pala, bagaman ito ay mapanganib, mayroon din itong mga pakinabang. Kapag pinatay mo ang iyong mga kalaban sa mundo ng kamalayan ng mahika, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay madaragdagan. Sa katunayan, ito ay isang paraan ng pagbuo para sa pagpapanday ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ito ay napaka-pervert. Mukhang wala akong choice, nag-iisip na sabi ni Yang Yiyo. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, ikaw mismo ang mag-isip tungkol dito. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Meng Tian, Guro, bitawan mo ako. Ikaw ay isang ghost fairy at hindi mo ito magagawa. Tina-target nito ang mga buhay na tao na may laman at dugo, at ang iyong paglilinang ay hindi sapat. Kahit na ang paglilinang ni Yang Yiyo ay maaaring hindi sapat. Ang Diyos at Demon Bird ay nagsalita kay Meng Tian ng walang galang. Sasama ako sa iyo. Hindi sinabi ni Zhu Ziyang na uupo siya sa trono, ngunit sinabi niyang sasama siya kay Yang Yiyo. Nasaan si Yang Yiyo? Natural na hindi niya maaaring baliwalain ang napakaraming tao, at ang pag-abandona sa kanyang mga kasama ay hindi isang opsyon sa kanyang diksyonaryo. Siya ang pinuno ng lahat mula pa noong una, at ngayon ay dapat siyang umupo sa mapanganib na tronong ito. Sinulyapan niya si Zhu Ziyang at sinabing, paprotektahan mo kami ni Meng Tian. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari dito. Kung uupo kami sa mga mahiwagang upuang ito na nagnanakaw ng kaluluwa ng walang sinumang magpoprotekta sa aming pisikal na katawan, ito ay lubhang mapanganib. Talagang alam niyang magiging lubhang mapanganib ito, at ayaw niyang makipagsapalaran si Zexang. Si Meng Tian ay isang ghost fairy, kaya hindi siya bagay. Angkop na manatili silang dalawa sa pangunahing bulwagan upang bantayan at protektahan. Ang Dharma. Bukod sa isang mahiwagang mundo ng kamalayan, lahat ay nakikipagkompetensya sa kanilang mga kaluluwa at kamalayan. Mayroon siyang makapangyarihang itim na lotus na nagbabantay sa kanyang kaluluwa, at mas malakas din siya kaysa sa mga ordinaryong tao. May tiwala siyang pumunta. Maaaring hindi siya talunin ng panloob. Mga demonyo sa isang mahiwagang mundo ng kamalayan. Narinig ni Zexang at Meng Tian ang mga salita ni Yang Yiyo, at naisip nila na ito ay may katuturan. Sa katunayan, pagkatapos nilang maupo sa trono, wala nang magtatanggol sa kanilang pisikal na katawan. Ito ay kakaiba dito, at kung may lumitaw na kaluluwa ng demonyo, ito ay lubhang mapanganib. Tumango ang dalawa bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay naglakad si Yang Yiyo patungo sa trono sa itaas. Nang siya ay uupo na, ang Diyos at demonyong ibon ay tumalon mula sa kanyang balikat at sinabing, mahina na manok, hindi mo kailangang makipagsapalaran. Alam ni Yang Yiyo kung ano ang ibig sabihin ng Diyos at Demon Bird. Gusto lang nitong isuko ni Yang Yiyo si Ding Hepeng at ang iba pa. Ngunit siya, si Yang Yiyo, ay hindi makakagawa ng ganoong bagay. Haha, hindi ko pababayaan ang mga kasama ko. Hindi ko yan style, Yang Yiyo. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Kailangan mong malaman na hindi ka na madyay gising pagkatapos mong gawin ito. Worth it ba na ipagsapalaran mo ang iyong buhay para dito? Matatapos din ang daan patungo sa tao. Seryosong sabi ng God and Demon Bird. Sinabi ni Yang Yiyo, bakit hindi? Sa aking mga prinsipyo sa pagsasanay, pamilya, pagkakaibigan at katwiran ang unang prioridad. Dahan-daang humingi ng paraan. Sa pamamagitan lamang ng mga pag-iral na ito maaari itong maging puno ng kaguluhan. Kung abandonahin mo ang lahat para lamang hanapin ang tao, sa palagay ko iyon ay hindi kasanayan. Iyan ay isang robot ng pagsasanay, hindi isang tao. Mayroong isang kasabihan sa aking bayan na walang awa at may damdamin din si tao. Pakiramdam ko ay angkop ito para sa aking mga pamantayan sa pagsasanay. May mga bagay na dapat gawin at mga bagay na hindi dapat gawin sa buhay. Ang gagawin ko ngayon ay gumawa ng isang bagay, kaya hindi ito isang tanong kung ito ay katumbas ng halaga, ngunit isang bagay na dapat kong gawin. Sinundan nila ako hanggang sa ika-9 na palasyo, at isang hakbang na lang ang layo nila para makarating sa Central Demon Palace. Kahit na namatay sila, hayaan silang mamatay sa pangunahing punto, at sulit ang kanilang pagtitiwala sa akin minsan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Yiyo, hindi pinagalitan ng Diyos at Demon Bird si Yang Yiyo sa pagiging mahinang manok sa pagkakataong ito. Sa halip, sinabi nito sa tono ng pagpapahalaga sa unang pagkakataon, mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Boy, sang-ayon ako sa sinabi mo.
Kahit ang mga Diyos at demonyo ay may emosyon. Hayaan mo na lang at gawin mo ang gusto mong gawin. Damaykit sa sarili mong puso ang paraan. Babantayan kita mula sa labas at walang mangyayaring masama. Tandaan ang isang bagay. Ang tinatawag na panloob na mga demonyo sa mundo ng mahiwagang kamalayan ay hindi nangangahulugang ang mga panloob na demonyo na nabuo sa iyong sariling puso. Maaaring sila rin ang mga panloob na demonyo na lumilitaw sa mundo ng mahiwagang kamalayan ayon sa iyong panloob na kalikasan. Ngunit kahit alin, silang lahat ay iyong mga kaaway. Tandaan na maniwala sa iyong sariling puso sa anumang pagkakataon. Sa mundo ng mahiwagang kamalayan, ang iyong paghahangad ay higit sa lahat. Sa madaling salita, gaano man kalaki ang mga bagay na iniisip mo sa iyong puso, pagkatapos ay palawakin ang mga ito ng 10 beses o 100. Kung hahamakin mo ang lahat, lahat ay maliit. Sa kabaligtaran, kung natatakot ka sa lahat, lahat ay malaki. Si Yang Yiu ay nakinig ng mabuti sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, at paulit-ulit na inisip ang mga ito. Natagpuan niya ang mga ito na napakakahulugan, lalo na ang huling pangungusap, hinahamak mo ang lahat at lahat ay maliit. Kinatatakutan mo ang lahat at lahat ay dakila. Ang pangungusap na ito ay puno ng katotohanan. Napakahirap noon. Seryosong tumanggo si Yang Yiu sa Diyos at Demon Bird at sinabing, "Salamat sa iyong payo. Ipaubaya ko sa iyo ang labas. Kung hindi tayo magising, mangyaring humanap ng paraan para maalis sina Zexang at Meng Yi." Sa huli, may ilang intensyon din si Yang Yiu na ipagkatiwala kina Zexang at Meng Yi ang kanilang huling kahilingan. Gayunpaman, ang Diyos at demonyong ibon, na wala pang 10 minutong seryoso, ay isinumpa siya, "Umalis ka rito. Kung mayroon kang gagawin, ikaw na lang ang bahala. Wala akong oras. Sige lang. Hindi agad mamamatay ang mahina mong manok." Habang nagmumura, ang Diyos at Demon Bird ay nagpakpak ng mga pakpak nito at lumipad palayo, dumaong sa balikat ni Zexang. Sa susunod na sandali, tumingin si Yang Yiu sa ginintoang trono, huminga ng malalim at umupo. Nagkaroon ng sandali ng kawalan ng ulirat sa sandaling ito, at naramdaman na lamang ni Yang Yiu na ang buong bulwagan ay malabo sa kanyang paningin. Pagkatapos ito ay binaluktot. Pakiramdam niya ay bamigat ng bamigat ang kanyang mga talukap, at unti-unting bumagsak ang kanyang kamalayan sa walang katapusang kadiliman, na parabang inaantok siya sa sukdulan at nakatulog. Sa isang tiyak na sandali, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Crack, boom! Biglang binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Ngunit nalaman niyang nakaupo pa rin siya sa gintong trono. Sa ilalim ng trono, sa 18 trono sa kaliwat kanan, isa-isang lumitaw ang mga pamilyar na tao. Sina Zexang, Meng Tian, Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Xing Yuanming at ang mga elder ng palasyo sa paligid niya, pati na rin ang Golden Turtle Immortal at ang mga bantay ay nandoon lahat, bawat isa ay nakaupo sa isang malaking gintong upuan, at maging ang Soul Bird ay nakasquat sa kanyang balikat. Tumayo si Yang Yiu mula sa ginintoang trono sa isang iglap, tumingin kina Zexang at Meng Tian na may kaunting galit at nagsabi, "Hindi ba hiniling ko sa iyo na protektahan ang batas? Bakit ka nakaupo rin?" Kabanata 1984 na isang palihim na pag-atake sa dilim. Inatasan niya sina Zexang at Meng Tian na protektahan ang batas, ngunit ayaw niyang makipagsapalaran sila. Pero ngayon, parang nakaupo na talaga silang dalawa sa mga gintong upuan sa bulwagan pagkatapos umidlip. Nagalit ito kay Yang Yiu at sinigawan niya silang dalawa. Ngayong nakaupo na silang lahat, hindi ba't lahat ay makukulong sa mundo ng mahiwagang dagat ng kamalayan? Gayunpaman, palagi niyang nararamdaman na may mali. Ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Medyo nataranta ang 2 taong sinigawan niya at mabilis na tumayo sa upuan. Bahagyang tumingin si Zexang kay Yang Yiu at hindi nagsalita. Nahihiyang sinabi ni Meng Tian, "Guru, kami. Hindi siya umimik pagkatapos ng lahat. Sa oras na ito, sinumpa ni Yang Yiu ang Diyos at Demon Bird, hindi ba sabi mo binabantayan mo ito? Ano ang nangyayari ngayon? Hehe, hindi mo ako masisisi. Hindi ko rin sila makontrol." Tumawa ang Diyos at Demon Bird. Lalong kakaiba ang pakiramdam ni Yang Yiu, ngunit hindi niya talaga maisip kung ano ang kakaiba sa loob ng ilang sandali. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang pagkirot sa kanyang ulo. Pagkatapos ay naramdaman niya na ang itim na lotus sa dagat ng kamalayan ay naglalabas ng itim na liwanag. Pagkatapos, isang ulirat, naramdaman ni Yang Yian na umayos ang kanyang ulo. Tapos, natigilan si Yang Yian, at bigla niyang naalala ang nangyari noon. Alam din na siya ay nalinlang, ngunit sa kabutihang palad ay mayroong isang itim na lotus sa dagat ng kamalayan. Matapos mawala ang liwanag, naging malinaw ang kanyang kaluluwa, at sa wakas ay alam na niya kung saan lumitaw ang maling bagay. Sa oras na ito, alam niyang nakapasok na siya sa mahiwagang mundo ng kamalayan. At si Zexang, Meng Yi at ang Diyos at Demon Bird na nasa harap niya ay lahat ay may mga problema, o hindi sila. Pag-usapan muna natin si Meng Tian.
Ngayon si Meng Tian ay ang kanyang ikaapat na disipulo. Sa usapin ng paggalang sa guro, ang kanyang mga tagubilin ay utos ng guro. Hiniling niya kay Meng Tian na protektahan ang kanilang mga katawan, at si Meng Tian ay hindi nang ahas na sumuway. Bukod dito, si Zexang, batay sa kanyang pangunawa sa batang babae na ito, dahil hiniling niya sa kanya na protektahan ang batas, kung gayon tiyak na paprotektahan niya ang batas ng maayos. Nangako ang Diyos at Demon Bird na aalaga ang mabuti sina Meng Tian at Zhu Ziang, ngunit nagkamali ito ng mababang antas. Ito ay medyo hindi makatwiran. Ang isa pang punto ay ang Diyos at demonyong ibon ay bihirang magsabi ng, "Ako," sa kanya, ngunit palaging tinatawag siyang, "Lousy." Ngayon ay tinawag na siya nitong, "Ako." Sa sandaling ito, nag-react si Yang Yian. Lahat ng nasa harap niya ay hindi totoo, ngunit nakapasok siya sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Pero sa totoo lang, lahat ng nakita niya ngayon ay sobrang totoo, maging ang sarili niyang katawan ay nakaramdam ng laman at dugo. Bilang karagdagan sa hindi makatwirang pag-iral ni Zhu Ziang, Meng Tian at ng Diyos at Demon Bird, isa pang hindi makatwiran na bagay ay ang lahat ng iba ay lumitaw dito, at ang pangunahing punto ay maaari silang tumayo mula sa magic chair. Malinaw niyang naalala na sinabi ng Diyos at demonyong ibon na kapag naupo ka sa magic chair, hindi ka na makakabangon, dahil ang iyong kamalayan ay nakulong sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Walang sino man ang maaaring gumising o pumatay sa panloob na demonyo sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Ang tanging taong makakapagligtas sa lahat ay siya na nakaupo sa magic chair, ngunit hindi pa niya sinimulang iligtas sila. Paano makakaalis sa upuan ng mga taong ito? Kaya ito ay isa ng mahiwagang mundo ng kamalayan. Mayroong mga panloob na demonyo sa mundo ng mahiwagang kamalayan, o magkakaroon ng mga kaaway, ito ay tiyak. Ngayon ang kalaban ay hindi masyadong nakikita, na nangangahulugan na ang lahat ay nasa mundo ng magic consciousness. Siyempre, speaking of enemies, totoo na walang nakakita sa kanila. Gayunpaman, mayroong tatlong higit pang mga tao at mga ibon sa bulwagan na hindi dapat lumitaw. Sila ay sina Zexang, Meng Tian at ang Diyos at Demon Bird. Hindi, mayroon ding libu-libong ghost immortals ni Meng Tian na nakakalat sa paligid ng bulwagan. Imposibleng dayain ang mga ghost immortals. Bukod, sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa magic chair maaari kang mahulog sa magic consciousness. Sa sandaling ito, libu-libong ghost immortals sa bulwagan ang nandoon, at ngayon ay peke na. Matapos itong maisip ni Yang Yiyo, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig at ngumiti. Bagamat hindi niya alam kung paano sirain ang magic array na ito na nakakakuha ng kaluluwa at hayaang magising ang lahat mula sa mundo ng kamalayan, isang bagay ang naintindihan niya. Kung papatayin mo ang lahat ng dagdag na nilalang na lumilitaw sa mundo ng magic consciousness, natural na masisira ang array na ito. Sa isang iglap, gumawa ng kidlat si Yang Yiyo at unang sinunggaban ng Diyos at Demon Bird. Kinurot niya ang Diyos at Demon Bird sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, bigla siyang nagpuwersa sa kanyang kamay para durugan ang Diyos at ibong demonyo. Bang! Pagkatapos ng mahinang tunog, ang Diyos at Demon Bird ay naging ulap ng alikabok at tuluyang nawala. Ito ay isang pekeng talaga. Sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Ang iba ay hindi alam ang tungkol sa Diyos at demonyong ibon, ngunit alam niya ito ng husto. Ang dugo ng bagay na ito ay walang kamatayan, kaya paano ito madudurog sa kanya? At walang kahit isang patak ng dugo. Ito ay isang pekeng lamang. Sina Zexang at Meng Tian, na nakatayo sa harapan niya, ay parehong nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Tumingin si Yang Yiyo sa dalawa at nginisyan, ipakita ang tunay ninyong kulay. Alam kong hindi kayo sila. Huwag kayong maglaro sa harap ko. Hahaha. Napakayabang mo kahit pumasok na sa soul-catching formation. May tiwala ka. Sa oras na ito, isang malakas na tawa ang umalangaw sa buong bulwagan. At nang tumigil ang tawanan, biglang nagdilim ang buong bulwagan. Biglang inatake ni Yang Yian sina Zexang at Meng Tian, ngunit nalaman na nawala ang dalawa. Wala akong pakialam kung sino ka, hayaan mo ang mga kaibigan ko, lumabas ka at lumaban, huwag kang duwag. Si Yang Yian ay nakatayo sa pwesto, napapaligiran ng walang katapusang kadiliman, at walang makitang anuman. Sa oras ding ito naramdaman ni Yang Yian ang panganib. Maging ito ay ang kakaibang Meng Tian o Zexang, pati na rin ang iba pang mga tao na lumitaw sa bulwagan, lahat sila ay nawala. Marahil siya ay nakita, ang lahat ay nawala sa sandaling ito. Ang bulwagan ay naging madilim na mundo. Hahaha. Anak, hintayin mong mamatay, hintayin mong lumabas ka sa kadiliman, nagsimula na ang magandang palabas. Ngayon ay dahan-daang tamasahin ang kapangyarihan ng porma sayon na nakakakuha ng kaluluwa, narito ang upuan na ito. Kung mayroon kang kakayahang hanapin ang orihinal na katawan, makikita mo mismo ang iyong mga kasama, ngunit ang upuang ito ay hindi magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Parang pamilyar ang boses na ito. Nakaramdam ng deja vu si Yang Yian nang marinig niya ito.
Sa pag-iisip ng mabuti, bakit ganito ang pakiramdam ng boses na ito sa sariling boses? Naalala ko na sinabi ng Magic Bird noon na ang Magic Consciousness World ay kailangang harapin ang panloob na demonyo. Ang panloob na demonyo ay maaaring mabago mula sa sariling panloob na demonyo, o maaaring ito ay isang nilalang na ginawa ng hanay na nakakakuha ng kaluluwa. Iniisip ngayon ni Yang Yian na ang dalawa ay isang kombinasyon. Dahil pamilyar ang boses, medyo malakas ang mga salita, at puno ng pag-asa sa sarili, at may ilang iba pang mga kadahilanan na kasangkot. Hindi mahalaga kung alin ito, naaalala ni Yang Yian ang isang bagay, iyon ay, patayin ito. Sinubukan niyang gamitin ang mga salita ng langit at lupa upang makita ang kadiliman sa kanyang paligid, ngunit sa kasamaang palad ay tila walang epekto ang mga mata ng langit at lupa dito. Kaya't pumikit na lamang siya at sinabi sa malalim na boses, hintayin kong basagin ko ang iyong kadiliman at patayin ka. Ako. Orihinal na nais na inisin ang kabilang partido at pakinggan ang boses upang mahanap ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang panloob na demonyo sa kadiliman ay hindi na muling lilito. Natahimik ang buong mundo. Walang makikita o maririnig. Naunawaan ni Yang Yian na ang mga taong nagpakita noon ay mga ilusyon lamang. Hanggat matagpuan niya ang panloob na demonyo na nakatago sa kadiliman at papatayin ito, ang hanay na ito na nakakakuha ng kaluluwa ay natural na mawawala at masisira. Maliban sa kanya, lahat ng iba ay dapat makulong sa mundo ng kamalayan sa sarili, at marahil ay hindi nila alam na nahulog sila sa mundo ng kamalayan ng mahika. Kaya't ang ibang mga tao ay hindi makalabas, at hindi makahanap ng paraan upang i-crack ito. Siya lang ang may malay. Dahil sa pagkakaroon ng itim na lotus upang protektahan ang kanyang kaluluwa, ang mahiwagang demonyo ay hindi maaaring malito ang kanyang isip, at higit sa lahat ay nakulong siya sa mundo ng mahika. Dahil din sa kadahilanang ito ay maaari niyang direktang harapin ang mahiwagang demonyo, at syempre may kinalaman ito sa katotohanan na siya ay nakaupo sa pinakamataas na trono. Sa oras na ito, tahimik na nakatayo si Yang Yiu sa pwesto, ipinikit ang kanyang mga mata, binitawan ang kanyang talento sa isip, at maingat na naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Alam niyang siguradong sasalakayin siya ng demonyo. Kaya't dinagdagan niya ang kanyang pagbabantay. Naalala rin niya ang mga salita ng Diyos at demonyong ibon na hinahamak ang lahat at lahat ay maliit. Ibig sabihin, the more this time, the more you can fear in your heart, otherwise you will lose miserable. Sa kabaligtaran, siya ay walang takot sa kanyang puso, tinatrato ito bilang hangin, at kaya niyang pigilan ang demonyo. Ito ang dahilan kung bakit kahit na nahulog si Yang Yiu sa walang katapusang kadiliman, ang kanyang puso ay talagang napakalmado. Alam niyang hindi siya malito. Kung magulo ang puso niya, matatapos na ang lahat. Nang mawala na sa isip niya ang mga pagbabago sa paligid ay bigla na lang siyang nagulat sa likuran niya. Puff! Dumating ang matinding sakit. Dibdib niya ang tinusok mula sa likuran ng matalas na sandata. Siya! Biglang hinampas pabalik ng palad niya. Ngunit ang palad ay tumama sa hangin, walang umiral. Bagamat alam niya sa kanyang puso na ang lahat ng ito ay isang ilusyon ng mahiwagang kamalayan, at ang paglagos sa puso ay hindi totoo, ang sakit ay lubos na totoo. Ang sakit. Maaari lamang ituring bilang hangin. Ito ang kailangang tandaan ni Yang Yiu. Kung talagang inaakala niyang tinusok ang puso niya, mapapahamak siya. Nawala na naman ang sneak attacker. Huminga ng malalim si Yang Yiu at kinalma ang sarili. Trituhin lang ang sneak attack sa dibdib na parang wala. Hindi na kailangang pangalagaan ang sugat. Ito ang paraan upang harapin ang mga ilusyon. Sure enough, walang sakit sa dibdib. Ngunit alam ni Yang Yiu na nasugatan din siya. Bagamat hindi ito ang pisikal na katawan, maaari nitong saktan ang kaluluwa. Ito ay tiyak. Malinaw niya itong nararamdaman. Walang paraan upang malaman, hindi niya mahanap kung nasaan ang panloob na demonyo na nagtatago sa dilim. Halata na ang panloob na demonyong ito ay seselekay ng biglaan, at dahan-dahan siyang papatayin sa dilim. Hindi ako maakay ng ilong ng ganito. Kung hindi, ang aking kaluluwa ay maubos maaga o huli. Mabilis na nakaisip si Yang Yiu ng paraan para harapin ito. Ang kasalukuyang estado ay ang mundo ng kamalayan, ang pagbuo ng kaluluwa. Ito ang tahanan ng panloob na demonyo. Ngunit naisip niya, dahil malinaw na ang kanyang kamalayan, magagamit pa ba ang ibang mga bagay? Halimbawa, ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa, ang Donghuang Bell, ang Gate of Nether City, at ang estatwa ng Natal God. Anyway, hindi naman pwedeng sayangin ng ganito. Boom! Isa pang pag-atake ang dumating. Tila natama ng palad si Yang Yiu mula sa likuran, at siya ay sumilip at lumipad palabas. Bigla niyang naramdaman na madudurog na ang katawan niya. Bastos ka! Hindi mapigilan ni Yang Yiu ang pagmumura sa sandaling ito. Tahimik ang palihim na pag-atake sa dilim at hindi maiiwasan. Walang paraan upang ipagtanggol ito. Huminga muli ng malalim para makalimutan ang sakit. Sure enough, naka-recover ulit. Sima, subukan natin ito.
Handang subukan ni Yang Yiyu ang Donghuang Bell. Sa isang ideya sa kanyang isipan, sinubukan niyang ipakita ang Donghuang Bell. Dong! Tumunog ang pamilyar na kampana. Masaya si Yang Yiyu. Tiyak na sapat, maaari itong magamit. Kabanata 1985 Demonic Phantom. Ang tunog ng Donghuang Bell ay umalingaw sa walang hangganang kadiliman. Ngunit nagbigay ito kay Yang Yiyan ng kaunting kumpiyansa. Sa isang try it attitude, ipinatawag niya ang Donghuang Bell, gustong makita kung magagamit niya ang mga likas na kapangyarihang ito sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Sa hindi inaasahan, talagang gumana. Dahil maaaring lumitaw ang Donghuang Bell, nangangahulugan ito na magagamit din ang Gate of Nether City at ang kanyang natal statue. Sa pag-iisip nito, si Yang Yiyan ay labis na napasigla. Nagdusa siya ng 2 beses sa pag-atake ng mga halimaw sa dilim, at galit na galit siya. Ngunit wala siyang magagawa, dahil hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya alam kung saan lalabas ang kalaban. Kung kailan siya aatake, hindi niya ito makita, mahahawakan o maramdaman. Bulag na siya sa dilim. Alam ni Yang Yiyan na kung hindi niya malulutas ang dilema ng pagiging nasa dilim, siya ay papatayin ng mga halimaw sa dilim maaga o huli. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito ay ipinatawag niya ang Donghuang Bell, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Isang kampana ang tumunog na may kasamang, dong, at malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan ang lakas ng sound wave na kumakalat kasama niya bilang sentro. Habang kumakalat ang mga sound wave ng Donghuang Bell, naramdaman din ni Yang Yiyan ang pagkakaiba sa dilim, na parang may naramdaman siya. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang Donghuang Bell at binalot siya, na bumubuo ng hugis na higit sa 9 metro ang taas. Ang mga gintong rune sa ibabaw nito ay sumambulat na may nakasisilaw na gininto ang liwanag habang umaagos, na nagpapaliwanag sa lugar sa loob ng isang radius na 1 kilometro. Sa pagkakataong ito ay nakikita na ni Yang Yiyan ang madilim na kapaligiran. Ngunit ang higit pa sa inaasahan ni Yang Yiyan ay nabagamat ang Donghuang Bell ay nag-iilaw sa lugar sa loob ng isang radius na 1 kilometro, ang lugar na nakita niya ay hindi ang bulwagan, ngunit ito ay tila nasa isang magulong lupain. Walang anuman sa paligid, walang magic throne, at iba pa. Puro hamog na ulap. Isang mausok na kapaligiran. Alam ni Yang Yiyan na nasa magic array pa rin siya, o nasa consciousness world na nabuo ng soul capturing array. Siya, hindi makakita ng anumang buhay na bagay. Napakunot naman ito ng kaunti. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at ito ay talagang wala. Hindi man lang siya bulag o nasa madilim na kalagayan ngayon. Kung may susunod na panganib, kahit papaano ay kakayanin niya ito, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa palihim na pag-atake. Dahil ngayon ay mayroong pagtatanggol sa Donghuang Bell. Ito ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa, at pinakaangkop na gamitin ito sa mundo ng kamalayan sa sandaling ito. Ngayon lang tumunog ang Donghuang Bell, at kumalat ang sound waves. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyu na may naramdaman siya sa malayo. Kung hindi ako nagkakamali, iniisip ni Yang Yiyu na ito ang dapat na kalaban ng panloob na demonyo na nagtatago sa dilim, o para maging mas tumpak, ang kaluluwa ng demonyo na nakatago sa hanay ng mahiwagang nakakaakit ng kaluluwa. Ngayong may paraan para maramdaman ang pagkakaroon ng kabilang partido, hindi na maupo si Yang Yiyu at maghintay sa kamatayan. Dapat niyang ibagsak ang panloob na demonyo sa dilim, upang mahanap niya ang kamalayan ng kaluluwa ni Ding Hepeng at ng iba pa. Kung hindi, kung tumatagal ang oras, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung tutuusin, hanggang ngayon, hindi alam ni Yang Yiyu kung ano ang sitwasyon ni Ding Hepeng at ng iba pa. Bagamat ayon sa sinabi ng panloob na demonyo noon, sa pamamagitan lamang ng pagwasak dito mailigtas si Ding Hepeng at ang iba pa, ngunit ang saligan ay kailangan munang hanapin ni Yang Yiyu ang panloob na demonyo sa dilim. Sa oras na ito, naramdaman niya na nakahanap na siya ng isang countermeasure. Ang mga sound wave na ipinadala ng Donghuang Bell ay tumunog, at ang panloob na demonyo sa dilim ay matatagpuan. Kahit na ang buong madilim na mundo ay naiilaw sa sandaling ito ay isang gulo pa rin. Wala kang makikita sa iyong mga mata. Pagkatapos pag-isipan ito, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at sinimulan niyang paandarin ang Donghuang Bell, naghahanda na hayaang tumunog ang Donghuang Bell sa buong mundo. Dong dong dong. Sunod-sunod na tumunog ang mga kampana. Maingat itong naramdaman ni Yang Yiyan. Gaya ng inaasahan, may naramdaman siyang daan-daang metro sa likuran niya, at napakabilis nito. Itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang bibig, at sa sumunod na sandali ay diretso siyang tumakbo sa lugar kung saan tumunog ang Donghuang Bell. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ay natipon sa kanyang mga kamay, at siya ay naging isang lumilipad na diwata, handang pumunta at tumaga hanggang sa mamatay. 2 beses niya itong nilusot, at ngayon ay naramdaman niya ang kabilang partido, kaya natural na hindi siya papakawalan ni Yang. Shua. Sa layo na mahigit 10 metro, ang lumilipad na diwata na binago ng kaluluwa sa kamay ni Yang Yiyan ay direktang naglaslas. Kahit na ito ay isang mahamog na kaguluhan.
Pero naniniwala siyang siguradong nagtatago siya sa likod ng demonyo. Boom! Naputol ang hamog ng kanyang lumilipad na espada. Sa susunod na sandali ay biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian. Nang maputol ang lumilipad na espada sa fog, nakita rin niya ang pagkakaroon na nakatago sa fog o kaguluhan. Isang tao. Isang napaka-pamilyar na tao. Gamit ang isang masamang ngiti, talagang iwinagayway niya ang lumilipad na espada na nabuo ng kanyang kaluluwa at dinurog ito sa isang casual na suntok. Sa mahiwagang mundo ng kamalayan, lahat ay talagang nakikipaglaban para sa kanilang kaluluwa at paghahangad, at lahat sila ay nasa estado ng kaluluwa. Pinawi ng kalaban ang kanyang pag-atake gamit ang isang mahinang alon ng kanyang kamay, na ikinagulat ni Yang Yiyo. Ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay nakita ni Yang Yiyo na ang kalaban o panloob na demonyong ito ay siya mismo. Ang panloob na demonyo ay nagbago sa kanyang hitsura. O ito ang kanyang panloob na demonyo. Masasabi rin na hindi. Ito ay medyo magkasalungat, ngunit hindi ito mahirap unawain. Dahil ang porma sayon na ito ay isang porma sayon na nakakakuha ng kaluluwa, sa sandaling umupo siya sa ginintoang trono, ang kanyang kamalayan ng kaluluwa ay pasibo na pumasok sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Isa itong magic formation. Dapat mayroong mataas na antas ng magic soul sa magic formation na ito. Kinokontrol ng Magic Soul ang pagbuo upang maunawaan ang madilim na bahagi ng kanyang puso. Natural, maaari itong maka-impluwensya sa kanya at ma-detoxify ang madilim na bahagi ng kanyang puso, kaya nagiging kanyang panloob na demonyo, o sumanib sa panloob na demonyo. Naiintindihan naman nito na nagbabago ito sa kanyang hitsura. Nakaka-weird lang si Yang Yiyo, tapos may identical self. Ang parehong buong ulo ng puting buhok, ang parehong taas na higit sa 1.8 metro, isang matibay na figure, mga kilay na parang espada at mga mata na parang bituin, matutulis na mga gilid at sulok, at isang gwapong mukha. Parang may mali. Napatingin si Yang Yiyo sa isa pa niyang nakatayo sa harapan niya. Napakagwapo nga niya, pero medyo nahihiya siyang isipin iyon sa puso niya. Ngunit ito ang kanyang hitsura. Isang gwapong lalaki. Siyempre, maaari lang ang kanyang hitsura. Puno ng kasamaan ng mga mata ng kabilang partido. Matapos maresolba ng isang kamay ang kanyang atake, hindi na nagmamadaling lumaban ang dalawa. Ang isa sa kanya, o ang panloob na demonyo, ay tumingin sa kanya na may mapanuksong intensyon. Pagkatapos ay tumawa siya ng masama, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ikaw, sayang, may backhand ka pala, hehe. Ang panloob na demonyo ay tumawa, puno ng panunuya, at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit. Ito ay mas mabuti, ito ay mas masaya. Kung papatayin kita sa isa o dalawang hampas, hindi ba ito ay masyadong nakakabagot, hindi ba? Sa sarap ng pas ang naglalaro ng daga, ang panloob na demonyo ay tumitig kay Yang Yiyo at nagsalita. Hindi komportable siyang sa pakikinig sa mga mayayabang na salita nitong copycat version ng kanyang sarili. Ngumisi siya at sinabing, makinig ka, wala akong pakialam kung anong klaseng multo ka. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Baguhin mo agad ang iyong hitsura, kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas ang panloob na demonyo, na parabang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pagkatapos ay huminto siya sa pagsasalita ng tahimik, tumingin kay Yang Yiyo at sinabing masama, gusto mo ba akong takutin ng basurang tulad mo? Haha, angkan ako ng marangal na angkan ng demonyo. Bagamat isa na akong kaluluwang demonyo sa unang palapag, hindi ako isang bagay na masasangkot sa isang basurang tulad mo. Pagpasok sa aking mahiwagang daigdig na nakakaakit ng kaluluwa, hehe. Mabagal akong lalaruin, sa loob ng 1,000 taon, 10,000 taon, o 100,000 taon. Hahaha, excited na ako sa pag-iisip pa lang, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng madali, ang mamatay dito ay luho, at ang buhay ay impyerno. Pagkatapos magsalita ng panloob na demonyo, nawala siya sa paningin ni Yang Yiyo sa isang kisap mata. Walang palatandaan. Ngunit sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang isang mensahe na ang panloob na demonyong ito ay inaangkin na isang angkan ng demonyo. Ang ilang maikling pangungusap ay nagpahayag ng maraming impormasyon. Una sa lahat, mapapatunayan na ang panloob na demonyong ito ay talagang hindi ang tunay na panloob na demonyo sa kanyang puso, ngunit isang multo na demonyo ng angkan ng demonyo. Dahil dito, alam ni Yang Yiyo na ang angkan ng demonyo ay mayroon ding maraming sangay. Pangalawa, puno ng kumpiyansa ang mga salita ng Phantom Demon. Hindi niya basta-basta papatayin, bagkus ay dahan-dahan siyang pahihirapan. Ang pangungusap na, to be alive is inferior, ay may napakabigat na lamig sa likod nito, na nakakatakot kapag pinag-iisipan mong mabuti. Siyempre, hindi siya natatakot. Isa lang siyang Phantom Demon. Gaano man siya kalakas, nasa state of spirit lang siya. Ano kayang gagawin niya? Kung ganoon talaga siya kalakas, matagal na siyang umalis dito para saktan ang mga tao, sa halip na makulong dito.
Nang makitang nawala sa kanyang paningin ang Phantom Demon, agad na pinaandar ni Yang Yiyu ang Donghuang Bell. Dong! Kapag tumunog ang Donghuang Bell, maaari niyang makuha ang bakas ng multo na demonyo. Chapter 1986 na Master, bigla kitang gustong lumuhod. Ang tunog ng Donghuang Bell, na gumagana ngayon, ay biglang nabigo sa sandaling ito. Hindi mahanap ni Yang Yiyu ang lokasyon ng Phantom Demon mula sa sound waves, at hindi niya ito maramdaman. Ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting inis. Siya, lihim na bamulong na baka minamaliit niya ang mga pamamaraan ng multo demonyo. Bilang isang demonyong kaluluwa na nakaligtas mula noong sinaunang panahon, at isang multo na demonyo na magaling sa mga ilusyon, tila natatangi talaga siya. Gayunpaman, hindi masyadong kinabahan si Yang Yiyu, dahil bigla siyang naisip ng isang problema. Kung talagang hindi masasaktan ang kalaban, kaharap ang sarili, na parang langgam lang na mahina sa paningin nito, hindi na kailangang magtago at palihim na umatake. Hindi ba't mas nakakapanibago kung direktang kulitin siya? Kaya naisip ni Yang Yiyu na ang multo na demonyo ay may ilang mga alalahanin, o maaaring mayroon itong mga kahinaan, kung hindi ay hindi na kailangang itago muli, at kailangan itong umasa sa paraan ni Yinren upang harapin siya. Hindi ito umaayon sa logika at paraan ng isang malakas na tao. Maaari lamang itong mga hulugan na may mga alalahanin din ng Phantom Demon. Kung ano ito, hindi pa rin alam. Si Yang Yiyan ay hindi nagmamadali. Pipigilan niya ang kaaway at tatakpan ng tubig. Hindi siya naniniwala na talagang all-powerful ang Phantom Demon na ito. Besides, wala ba siyang tricks up his sleeve? Sa pag-iisip, sa kabilang banda, pinapatakbo niya ang Donghuang Bell. Anyway, ang Donghuang Bell ay isang natural na mahiwagang kapangyarihan na kayang ipagtanggol at atakihin, kaya hindi siya natatakot sa anuman. Alam ni Yang Yiyan na ang multo na demonyo ay maaaring nasa paligid niya sa sandaling ito, ngunit nakatakas siya sa pagsubaybay ng Donghuang Bell. Dahil ang Donghuang Bell ay walang silbi sa ngayon, si Yang Yiyan ay maaari lamang maghintay at makita. Hindi naman sa wala siyang ibang paraan, pero ayaw niyang ipakita agad ang trump card niya, kung hindi, magiging passive siya. Ang kailangan niyang gawin ay maghintay ng pagkakataon. Hintayin ang Phantom Demon na tumalon mag-isa, hintayin siyang kumilos, at tumalikod upang mahanap ang kahinaan ng Phantom Demon. Ito ang kailangan niyang gawin. Sa pagkinang ng mga ginintuang rune ng Donghuang Bell, kahit papaano ay hindi maramdaman ni Yang Yiyan na ang katahimikan ay kakilakilabot. Ang buong lupain ng kaguluhan ay nabalot ng ginintuang rune light ng kanyang Donghuang Bell, at si Yang Yiyu ay may ilang mga pakinabang. Siyempre, mukha siyang kalmado sa ibabaw, nakatayong hindi kumikibo, pero sa totoo lang, kabaligtaran ng puso niya, mabilis pa ring gumagawa ng paraan. Paano ko mahahanap ang Phantom Demon at papatayin ito? Walang tigil ang tunog ng Donghuang Bell, thump thump thump, at ang mga gintong rune ay dumaloy sa buong katawan niya. Si Yang Yiyu ay nakatayo doon at tahimik na naghintay. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Lumipas ang 1 oras. Wala man lang gumagalaw. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yiyu na ang multo na demonyo ay nakikipagkompetensya sa kanya sa pasensya. Bagamat alam ito ni Yang, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis. Dahil wala siyang masyadong oras para sayangin. Sa mahiwagang mundo ng kamalayan ng multo na demonyo, siya ang palaging magdusa ng pagkawala sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, hindi alam ni Ding Hepeng at ng iba pa kung nasaan sila ngayon, o kung anong uri ng mundo ng kamalayan ang kanilang nakulong ng multo na demonyo. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon, sila ni Ding Hepeng at iba pa ay nasa panganib. At para sa multo na demonyo, hanggat nagpapakita siya ng pagkamayamutan, ito ay isang kapintasan at isang mapanganib na sandali. Alam ang lahat ng ito, sinubukan ni Yang Yiyan na pigilan ang kanyang sarili hanggat maaari, hindi magpakita ng pagkabalisa at huwag hayaang makita ng multo na demonyo ang kanyang mga kapintasan. Halata na ang Phantom Demon ay natatakot sa kanyang Donghuang Bell, kung hindi ay matagal na siyang kumilos, sa halip na makipagkompetensya sa pasensya tulad ngayon. Si Yang Yiyan ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Nang lumipas ang 3 oras, alam ni Yang Yiyan na hindi na siya makapaghintay pa. Wala siyang oras na sayangin. Siya isinumpa ang katusuhan ng multo na demonyo sa kanyang puso. Siya ay handang humanap ng paraan para piliting palabasin ang multo na demonyo. Ngunit nang siya ay kikilos na, isang boses ang tumunog mula sa 12-dosenang metro sa kanyang likuran. Guro, guro. Matandang Bao. Ang boses na narinig ni Yang Yiyan ay kay Bao Shanguang, at tumalikod siya at naglakad. 12-dosenang metro ang layo ng boses, at tila nagmamadali ito patungo sa kanya. Ngunit binagalan ni Yang Yiyan ang kanyang lakad pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Dahil pakiramdam niya ay may mali. Sa isang kisap mata, lumabas ang figure ni Bao Shanguang mula sa magulong ulap. Nakita siya ni Yang Yiyan, si Bao Shanguang yun. Master, sa wakas natagpuan na kita.
Si Bao Shanguang ay naagrabyado sa sandaling ito, na may gusot na buhok at mga sugat sa buong katawan, mukhang napakahiyang. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Matandang Bao, ano ang nakasalubong mo? Nasaan si Lauding at ang iba pa?" "Hindi ko alam," umiling si Bao Shanguang at humihingal, "naghahanap kami ng exit sa main hall, pero sino ang nakakaalam na mapupunta ako sa ganoong ghost play sa isang kisap mata, at inatake ng hindi maipaliwanag na mga nilalang. Wala akong makitang anumang umaatake sa akin, at hindi ko alam kung nasaan si Lauding, at..." Tumingin si Yang Yiyu kay Bao Shanguang at minisyon sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at sinabing, "Talaga. Ang gulo dito, ngunit napakahusay mo. Natagpuan mo ako mula sa 12 metro ang layo." Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yiyan, ang mukha ni Bao Shanguang ay nanlamig at sinabi niya, "Guro, ang aking matandang Bao ay isang middle grade na Hanyuan Daos na walang kamatayan. Hindi pa banggitin na natagpuan kita mula sa 12 metro ang layo, talagang natagpuan kita mula sa daan-daang metro ang layo at sumugod. Nag-aalala ako na baka atakihin ka. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito, nakakatakot." Patuloy na nagsasalita si Bao Shanguang, ngunit labis siyang nag-aalala sa ekspresyon ni Yang Yiyan, ang master. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Bao Shanguang, at biglang nagtanong ng nakangiti, "Older Bao, master, bigla kitang gustong lumuhad." "Ano?" Si Bao Shanguang ay mukhang mali ang narinig niya. "Sabi ko lumuhad ka." Nilakasan ni Yang Yiyan ang kanyang tono at tinitigan si Bao Shanguang, "Ako ang iyong Panginoon. Bilang isang lingkod, hindi ba dapat lumuhad ka kapag nakita mo ako, ang Panginoon?" "Ah, oo, tama, luluhod ako," nagsalita si Bao Shanguang na may matigas na mukha, at pagkatapos ay magbibigay-pugay na sana siya kay Yang Yiyan. Ang mga mata ni Yang ay nakatuon kay Bao Shanguang, ang katulong, mula simula hanggang wakas. Sa susunod na sandali, dahan-daang yumuko si Bao Shanguang. Sa sandaling ito, medyo naguguluhan din si Yang Yiyan. Pwede ba yun? Mali ang hula niya. Siyempre, ang kaisipang ito ay napatay sa isang iglap. Siya ay lubos na naniniwala na ang kanyang paghatol ay hindi magiging mali. Ang Bao Shanguang na nasa harap niya ay hindi niya magiging lingkod na si Bao Shanguang. Ito ay dapat na isang multo demonyo. Dahil alam ni Yang Yiyan na sa magulong fog na ito, hindi banggitin si Bao Shanguang, kahit na hindi siya makakita ng higit sa 10 metro ang layo, at maging ang kanyang mga mata sa langit at lupa ay wala sa ayos. Paano makikita ni Bao Shanguang ang kanyang pag-iral mula sa 12 metro ang layo? Siya. Sinabi pa nitong natagpuan niya ito daan-daang metro ang layo at sumugod. Ito ay isang biro. Ang isa pang punto ay walang ibang nagpakita, ngunit tumagal ng higit sa 3 oras bago lumitaw si Bao Shanguang. Masyadong kakaiba ang lahat, kaya naisip ni Yang Yiyan na ang Bao Shanguang na nasa harapan niya ay isang pekeng, isang multo na demonyo. Ngunit may isang bagay na hindi matiyak ni Yang Yiyan, iyon ay, ang aura ni Bao Shanguang sa kanyang harapan ay si Bao Shanguang. Ang panlabas na modelo ng isang tao ay madaling gayahin, ngunit ang aura ay ang pinagmulan ng kaluluwa ni Laozi, at walang paraan upang gayahin ito. Siyempre, walang ganap. Halimbawa, ang kataas-taasang guro na dating kausap ng matanda ay hindi lamang makapagbabago ng anyo ng iba, kundi gayahin din ang espiritu at hininga ng iba. Kaya gusto niyang subukan si Bao Shanguang. Hayaang lumuhad si Bao Shanguang. Kung ang Bao Shanguang na nasa harapan niya ay talagang lingkod niya na si Bao Shanguang, handa siyang lumuhad sa kanya. Sa kabaligtaran, kung ang Bao Shanguang na ito ay isang taong binago ng ilusyon na demonyo, naniniwala si Yang Yiyu na sa pagmamataas ng demonyong ilusyon, tiyak na hindi siya luluhod sa kanya. Ang pagsusulit na ito ay simple at magaspang, at ang pinaka-epektibo. Sa sandaling ito, pinapanood si Bao Shanguang na dahan-daang yumuko. Medyo natulala si Yang Yiyu. Si Bao Shanguang ba talaga? Siyempre, hanggang ngayon, hindi pa rin niya ni-relax ang kanyang pagbabantay. Puno ng espiritu ang kanyang mga kamay, handang kumilos anumang oras. Sa sumunod na sandali, nagkatotoo ang kanyang pagbabantay o hula. Nang lumuhad na si Bao Shanguang, bigla niyang inatake si Yang Yiyu. "Punta ka sa impyerno." Sa mahinang dagandong, ang demonyong enerhiya sa kanyang mga palad ay bumangon at binomba ang dantian ni Yang Yiyu. Alam kong magiging ganito." Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyu, at ang kanyang mga kamay, na puno rin ng espiritual na kapangyarihan, ay kumuyam sa mga kamao at dumurog sa mga palad ni Bao Shanguang. Boom! Buti na lang at nakahanda siya at sinamantala ang pagkakataon. Ang mga kamao ni Yang Yiyu ay bumasag sa mga kamay ni Bao Shanguang, at isang dagandong ang bumagsak. Pagkatapos ay sumigaw si Bao Shanguang. Ang kanyang mga kamay ay nabali ng mga kamao ni Yang Yiyu. Sa susunod na sandali, ang enerhiya ng demonyo ay lumundag. O maaaring sabihin na ang napakalakas na kapangyarihan ng demonyong kaluluwa ay sumabog ng malakas. Nawala ito sa isang iglap.
Paano siya mabibigyan ni Yang Yiyo ng pagkakataon sa sandaling ito? Napakaraming pagsisikap ang hinintay na lumitaw ang multo na demonyo, kaya natural na hindi niya ito hahayaang makawala ng madali. Siya, ginamit ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang Donghuang Bell. Dong dong dong. Ang nakakabinging tunog ng kampana ay nagulat sa isip, at ang mga gintong rune sa Donghuang Bell ay mabilis na damaloy at ang ginintoang liwanag ay nagniningning. Agad na binalot ng sobrang yang at malakas ang grupo ng demonyong enerhiya. Dagandong, dagandong, dagandong. Isang sigaw ang nagmula sa demonyong enerhiya, ngunit direktang tinakpan ni Yang Yiyo ang Donghuang Bell ng demonyong enerhiya. Kahit na hindi niya mapatay ang Phantom Demon, siguradong balatan niya ito ng buhay. Kabanata 1987 tama at mali. Nang salakayin siya ni Bao Shanguang, kumilos si Yang Yiyo. Ang Donghuang Bell ay inihanda ng mahabang panahon at ginagamit na ngayon. Bagamat ang Donghuang Bell ay isang mahiwagang kapangyarihan na lumitaw mula sa likas na talento ng kaluluwa, ito ang pinakahuling kapangyarihan ng yang at katigasan, ang kaaway lamang ng lahat ng madilim na katangian. Ang kapangyarihan ng Phantom Demon ay walang alinlangan na ang pinakain, at ang ordinaryong kapangyarihan ng katangian ng yang ay natural na walang epekto sa kanya. Ngunit hindi pinalad na makaharap ang Donghuang Bell ni Yang Yiyo. Ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Yiyo na Donghuang Bell at ang Gate of the Nether City ay aktwal na naglilinang ng mga mahiwagang kapangyarihan, na kung saan ay ang likas na mahiwagang kapangyarihan na dala ng kanyang natal spirit. Sila ang kanyang kakaibang mga talento sa kapangyarihan ng mahika. May kakaiba dito. Sa oras na ito, matapos mabalot ng demonyong enerhiya ng Phantom Demon, desperadong sinimulan ni Yang Yiyo na himukin ang Donghuang Bell na pinuhin ng Phantom Demon hanggang mamatay sa loob nito. Dong dong dong. Buzz buzz buzz. Nagpatuloy ang tunog sa pagitan ng Donghuang Bell at ng Golden Rune. Mula sa labas, ang transparent na Donghuang Bell ay madilim sa loob, puno ng demonyong enerhiya, ngunit ito ay bumababa. Ito ay pinipino. Wala pang 10 minuto, nawala ang demonyong enerhiya. Ngunit natigilan si Yang Yiyan. Matapos mabalot ng Donghuang Bell, ang enerhiya ng demonyo ay hindi makita ang anumang bagay sa loob. Bilang karagdagan sa pagpino ng demonyong enerhiya, walang palatandaan ng multo na demonyo sa loob. Sa oras na ito, naisip ni Yang Yiyan na minamaliit niya ang Phantom Demon. Maaaring gumamit ang demonyo ng ilang paraan upang makatakas. Kung hindi, dapat ay nanatili siya sa Donghuang Bell sa sandaling ito. Ngunit ngayon ay wala sa Donghuang Bell. Nag-evaporate lang siya ng demonyong energy. Si Bao Shanguang ay peke, at binago ng multo na demonyo. Tama ang hula niya. At ang multo na demonyo ay hindi magagapi. At least sa ngayon, siya ang may kapangyarihan. Ang Phantom Demon ay natatakot sa kapangyarihan ng kanyang Donghuang Bell. Natagpuan ni Yang Yiyan ang kapangyarihan na kinatatakutan ng Phantom Demon sa labanan, at kinumpirma rin ang mga benepisyo at kapangyarihan ng kanyang Donghuang Bell sa pakikitungo sa kaluluwa. Hindi bababa sa ngayon, ito ay kapakipakinabang para sa multo demonyo. Siyempre, nakita rin niya ang pagiging tuso ng Phantom Demon, na ginamit talaga ang puso niya para gumawa ng kaguluhan. Halatang nag-transform ang Phantom Demon sa isang pamilyar na tao para guluhin ang kanyang puso at tahakin ang landas ng pagpatay sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito ay si Bao Shanguang, at sino ang nakakaalam kung sino ito sa susunod. Si Yang Yiyo ay hindi natatakot sa anumang bagay, ngunit ito. Emosyon ang naging kahinaan niya. Pero ngayon ay pinaghandaan na niya, para hindi siya maloloko. Naging kalmado muli ang lahat sa field. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, at muli siyang binalot ng Donghuang Bell. Naramdaman niyang mabuti, ngunit walang gumagalaw sa paligid. Alam niyang lihim na sinusubaybayan pa rin ng Phantom Demon ang bawat kilos niya. Dahil hindi niya mahanap ang Phantom Demon, naghintay na lang siya. Sa pagkakataong ito ang multo na demonyo ay natalo sa kanyang mga kamay, at tiyak na hindi siya madaling susuko. Bagamat hindi niya pinatay ang Phantom Demon ngayon lang, naniniwala si Yang Yiyo na ginawa niyang pagkatalo ang Phantom Demon sa pagkakataong ito, at tiyak na maghihiganti siya. Sa mga sandaling ito, umalangaw ang mga yabag sa di kalayuan. Tapos may boses na dumating. Tulong! Tulong! Sumigaw ng tulong mula sa lahat ng direksyon. Hindi lang iyon boses ng isang tao. Tila may hinahabol na kung ano, sumisigaw ng tulong habang tumatakbo. Hindi na ako maloloko ng parehong trick sa pangalawang pagkakataon. Nginisyon ni Yang Yiyo ang sarili. Hindi siya kumikibo, ngunit nakatayo doon na naghihintay, upang makita kung anong mga trick ang maaaring gawin ng multo demonyo sa oras na ito. Sa susunod na sandali, mayroon talagang isang dula. Ngunit una niyang nakita si Ding Hepeng na tumatakbo palabas mula sa magulong ulap sa harapan. Nakita niya si Ding Hepeng at sumigaw, "Grandmaster, tulungan mo ako, mayroong isang kakilakilabot na kaluluwa ng demonyo na humahabol sa akin, ako ay malubhang nasugatan." Pagkatapos ay narinig ang parehong boses sa likuran niya, "Grandmaster, iligtas mo ako."
Si Bayanlong ang nagpakita. Grandmaster. Grandmaster. Ang kaliwa. At ang mga kanang bahagi ay muling humingi ng tulong. Sa kaliwa ay si Xing Yuanming kasama ang mga elder ng palasyo sa tabi niya, at sa kanan ay si Yao Buyan na sinusundan ng Golden Turtle Immortal at isang gwardya. Nang makita ang eksenang ito, tumikim si Yang Yiyu at sinabing, nandito silang lahat. Hindi siya kumikibo, ni hindi siya nagsalita, naghihintay sa mga taong ito na lumapit sa kanya na may malamig na mga mata. Sa sumunod na sandali ay pinalibutan na siya. Lahat sila ay pamilyar na mukha. Lahat sila ay mga taong nakaupo sa magic chair, at lahat sila ay lumitaw. Sa pangunawa ni Yang Yiyu, ang aura ng bawat isa ay kanya-kanyang sarili. Ngunit alam niya na ang mga taong ito ay dapat na mga panlilinlang na nilalaro ng multo na demonyo. Master, nakita sa wakas. Sa sandaling ito, muling nagpakita si Bao Shanguang sa tabi ni Ding Hepeng. Hoy, nandito pala kayong lahat, parang nakulong tayo sa kung anong pormasayon, kakaiba ang lugar na ito, kung hindi masira ang pormasayon, tuluyan na yata tayong makulong dito. Sabi ni Bao Shanguang, at dirdiretsong naglakad patungo kay Yang Yiyu. Dare to come? Sabi ni Yang Yiyu sa malalim na boses, at walang pag-aalinlangan, sinampal niya si Bao Shanguang. Bang! Sumabog ang kapangyarihan ng kaluluwa at tumama sa dibdib ni Bao Shanguang. Lumipad pabalik si Bao Shanguang bilang tugon. Siya! Bumagsak ng husto sa lupa. Puff! Isang malaking subo ng dugo ang tumalsik. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiyu nang hindi makapaniwala at nagtanong, Guro, bakit mo ako sinaktan? Ngumisi si Yang Yiyu, gumamit ng parehong paraan ng Phantom Demon ng 2 beses. Wala ka bang pamamaraan o katalinuhan? Guro, anong multo na demonyo? Ano ang pinagsasabi mo? Ako si Lao Bao, nasa puso ko si Bao Shanguang, at lumalabas pa rin ang dugo sa kanyang bibig. Tinitigan niya si Yang Yiyu at nagsalita. Yang Yiyu, masyado kang mayabang, tama. Bakit mo sinaktan si Lao Bao? Tinulungan ni Bayanlong si Bao Shanguang na tumayo at pinandilatan si Yang Yiyu. Grandmaster, ano ang nangyayari sa iyo? Tumingin si Ding Hepeng kay Yang Yiyu nang may pagkalito. Ano pa bang magagawa ko? Hindi siya si Grandmaster Yang Yiyu. Sabay nating patayin. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari kanina, naghanap kami ng labasan sa bulwagan at biglang dumating sa napakagulong mundo. Ngunit inatake ako ng isang bagay na umiral ng hindi nakikita. Ang tanging bagay na maaaring umatake sa atin dito ay ang kaluluwa ng demonyo. Malinaw, hindi siya si Grandmaster Yang Yiyu, kundi ang kaluluwa ng demonyo. Kung magtutulungan tayong patayin siya, baka masira natin itong ilusyon na mundo. Sa oras na ito, nagsalita si Xing Yuanming. Teka lang, pakiramdam ko may mali. Totoong marami sa atin ang nakatagpo ng parehong problema, ngunit kanina lang, biglang lumitaw ang isang kalsada sa magulong ulap, na humahantong sa amin dito. Obviously, hindi ito lumitaw ng walang dahilan. May problema. Grandmaster, maaari ko bang itanong kung paano ka lumitaw dito? Ang nagsalita sa sandaling ito ay si Yao Buyan. Ano pa ang masasabi ko? Hindi siya si Yang Yiyu. Sabay nating patayin siya. Galit na sabi ni Bayanlong. Ano sa tingin mo, matandang Ding? Tanong ni Yao Buyan kay Ding Hepeng. Tumingin si Ding Hepeng kay Yang Yiyu at sinabing, maaari ba akong magtanong, Grandmaster, ano ang nakasalubong mo? Si Yang Yiyu ay hindi tumingin sa bibig, ngunit pinanood lamang ang mga taong ito na nakapaligid sa kanya, nag-uusap ng magulo. Noong una, hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay isa sa kanila, at inisip na lahat sila ay mga multo na demonyo. Ngunit ngayon, nanunood at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan, siya mismo ay medyo nag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sila ba talaga ang mga taong ito. O ilang tao ang totoo at ilan ang peke. Medyo mahirap talaga. Ngunit may isang bagay na sigurado si Yang Yiyu, ang kasalukuyang sitwasyon ay dapat na isang paraan na inihanda ng multo demonyo para sa kanya. Huminga ng malalim, ikinwento ni Yang Yiyan ang buong kwento ng Soul Snatching Formation. Nang matapos magsalita si Yang Yiyan, natahimik saglit ang lahat. Dahil ayon sa sinabi ni Yang Yiyan, dapat mayroong isang multo na demonyo sa lahat, o dapat mayroong maraming tao. Walang nakakaalam kung sino ang totoo at kung sino ang peke. Hindi inisip ni Yang Yiyan na gumamit ng ilang pamilyar na bagay upang subukan, ngunit alam niyang wala itong silbi. Ang bawat isa sa Soul Snatching Formation ay nakita ng Phantom Demon ang kanilang panloob na kamalayan, at hindi nagtagumpay ang panlilinlang na ito. Ngayon hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Gayunpaman, marahas na sinabi ni Xing Yuanming, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Sa tingin ko siya ang multo na demonyo. Isipin mo ito. Lahat tayo ay nakulong sa isang magulong mundo noon. Ngunit ngayon lang lumitaw ang isang kalsada, at lahat ay lumitaw dito, lumitaw sa harap ni Yang Yiyan. May nagkataon bang ganyan? Malinaw, hindi siya si Yang Yiyan, ngunit isang multo na demonyo.
Sinadya niya kaming akitin dito, para lang magalit kami sa isa't isa. Lahat, halika at patayin siya. Sabi ni Xing Yuanming at sumugod kay Yang Yian. Kaagad pagkatapos, kumilos din ang mga matatanda ng Demon Peel Hall at Bayan Long. Tumango si Ding Hepeng kina Bao Shuangguang at Yao Buyan at sinabing, patayin mo siya. Hindi siya Grandmaster, kundi isang ilusyon. Sa tingin ko tama ang sinabi ni Hallmaster Xing. Nang matapos siya, nagsasalita, sumugod din si Ding Hepeng. Nag-alinlangan sandali si Yao Buyan, ngunit lumapit din kay Yang Yiyo. Para naman kay Bao Shuangguang, nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw. Nakita ni Yang Yiyo ang lahat. Mga ekspresyon ng mga taong ito. Medyo naguluhan siya kung totoo ba ito o peke. Ang mga damdamin ng mga tao ay minsan ay tunay. Tumpak na tumpak ang mga emosyon at mata na ipinakita ng mga taong ito kaya nahihirapan siyang manghusga. Hindi sigurado si Yang Yiyo kung may mga totoong tao sa kanila. Ang mga totoo at pekeng tao ay lumitaw sa kanyang harapan, at mahirap pumili, ngunit sa sandaling ito ay sumugod na sila at tinawag siyang isang ilusyon. Nakakatuwa naman. Kabanata 1988, ang pintuan ng Netherworld tulad ng isang mabangis na hayop. Upang maging matapat, ang paglipat na ito ay talagang napakatalino. Pinuri ni Yang Yiyo ang Phantom Demon sa kanyang puso. Malinaw na ang layunin ng Phantom Demon ay sirain ang kanyang puso at guluhin ang kanyang puso ng tao. Ngunit hindi niya malutas ang hakbang na ito. Isa itong bukas na pagsasabuatan. Siya, makagat lang ng bala. Pero hindi niya talaga maisip kung may mga totoong tao ba dito. Nakipagsapalaran siya sa lugar na ito para iligtas ang mga tao, hindi para pumatay ng tao. Kung ang isa sa mga taong ito ay totoo at pinatay kaagad, labag ito sa kanyang orihinal na intensyon. Walang paraan. Masyadong totoo ang pagganap ng mga taong ito kapag nakikipagtalo, at hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Kahit na siya ay inatake mula sa lahat ng direksyon, walang pakialam si Yang Yiyo. Kung silang lahat ay tunay na laman at dugo, sa labas ng mundo, hindi sa mahiwagang mundo ng kamalayan, maaaring kailanganin talagang iwasan ni Yang Yiyo ang kanilang gilid. Pero heto, hindi talaga siya natatakot. Una, ang kanyang kaluluwa ay malakas, at siya ay biniyayaan ng kapangyarihan ng kaluluwa ng itim na lotus. Pangalawa, mayroon siyang likas na mahiwagang kapangyarihan. Ang Donghuang Bell ay nagpakita na ng isang malakas na kalamangan dito, at ang Gate of Yudo ay hindi pa ginagamit. Kaya hindi kikilos si Yang Yian bago harapin ang kanilang mga pag-atake, hanggat hindi niya lubos na natitiyak kung ang mga taong ito ay totoo o peke. Siya. Kailangang patuloy na obserbahan at alamin kung alin o alin ang mga pagkakatawang tao ng multo-demonyo bago siya kumilos. Siya. Nadagdagan ang operasyon ng Donghuang Bell na may iniisip sa kanyang isipan. Tinatakpan siya ng mga rune sa sinaunang Donghuang Bell, na siyang pinakamahusay na depensa. Maaaring walang magawa sa kanya si Yang Yian kahit na nakatayo siya doon. Boom, buzz. Ang operasyon ng Donghuang Bell ay nagbigay kay Yang Yian ng isang malakas na proteksyon. Kahit na ang lahat ng bagay sa mahiwagang mundo ng kamalayan ay lubos na totoo, at magkakaroon ng pagdurugo kapag may nasugatan, at iba pa. Alam ni Yang Yian na ito ay isang mundo ng kamalayan at mahika, at ang tunay na pundasyon ay ang kaluluwa pa rin. Sa isang diwa, ang pagkasugat dito ay talagang isang pinsala sa kaluluwa, na mas malubha kaysa sa pagkasugat sa laman. Boom boom boom. Sa isang iglap, ang mga pag-atake ni Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Xing Yuanming, ang matandang katabi niya, at ang Golden Turtle Immortal ay tumama lahat sa Donghuang Bell. Ngunit binaluktot lamang nito ang hugis ng Donghuang Bell at hindi sinaktan si Yang Yian mismo. Sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yian na si Bao Shuangguang lamang ang nakatayo sa di kalayuan na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, na nakatingin sa kawalan. Biglang may naintindihan si Yang Yian. Sa pagkakataong ito, si Bao Shuangguang ang hindi gumalaw. Sinasabing kapag natamaan niya si Bao Shuangguang, sasamahan kaagad ni Bao Shuangguang ang iba para atakihin siya, ngunit hindi niya ginawa. Maaari lamang itong mga hulugan na may mali kay Bao Shuangguang na 2 beses na lumitaw. Siyempre, naisip ni Yang Yian sa sandaling ito na hindi ito isang masamang problema. Katulad ng sumpang sinampal niya noon kay Bao Shuangguang, hindi niya ito magagawa ng 2 beses. Sa kabaligtaran, ang parehong pagkakamali ay hindi maaaring gawin ng 2 beses ng Phantom Demon. Kaya ngayon naisip ni Yang Yian na malamang na totoo si Bao Shuangguang. Kung hindi, kung siya ay binago ng Phantom Demon, tiyak na sasama siya sa iba upang atakihin siya. Tumayo si Bao Shuangguang, at nakita ni Yang Yian na puno ng pag-aalala ang mga mata ni Bao Shuangguang. Ito ay medyo hindi makatwiran. Boom boom boom. Patuloy ang pag-atake ni Ding Hepeng at ng iba pa. Tumingin si Yang Yian kay Bao Shuangguang sa di kalayuan at nagtanong, Phantom Demon, wala ka bang tricks? O sa tingin mo ba ay mapapabagsak ako ng 5? Bao Shuangguang sa di kalayuan.
Nakinig kay Yang Yiyo na nakikipag-usap sa kanya, at natigilan sandali at sinabi, "Bagaman hindi ko alam kung ikaw ang aking Panginoon, ako si Bao Shanwang. Kapag ang sitwasyon ay hindi malinaw, hindi ko sasalakayin ang aking Panginoon." Sa pagtingin sa mga mata ni Bao Shanwang nang magsalita siya, si Yang Yiyo ay natigilan saglit, at pagkatapos ay natitiyak niya na ang Bao Shanwang na ito ay totoo. Dahil ang mga mata ng mga tao ay hindi magsisinungaling, at ang kanyang puso ay hindi nagbabago. Maging si Yang Yiyo ay nakita ang mga mata ng iba pang 5 tao at sa una ay hinusgahan na mayroong ilang mga panlilinlang. Sina Ding Hepeng, Bayan Long, Xing Yuanming, ang matandang lalaki sa tabi ni Xing Yuanming, ang Golden Turtle Immortal at isang gwardya ay may komplikadong kulay sa kanilang mga mata. Kahit panandalian lang ay nasalo pa rin niya. May mali sa mga taong ito ang unang paghatol ni Yang Yiyo. Si Yao Buyan lang ang nagpakita ng paghuhusga ng kausap niya si Bao Shanwang, at walang emosyon sa kanyang mga mata, ngunit mukhang nag-iisip siya. Naging husga ito ni Yang Yiyo na marahil ay si Yao Buyan lamang ang tunay sa 7 tao. Siyempre, totoo rin si Bao Shanwang sa malayo. Para naman kay Ding Hepeng at iba pa, sila ang naging paraan ng ilusyon. Bagamat ang mga pagbabago sa mga mata ni Ding Hepeng at ng iba pa sa larangan ay tumagal lamang ng ilang sandali, natukoy pa rin ni Yang Yiyo na sila ang paraan ng ilusyon. Kahit na ano, malalaman mo kung ano ang nangyayari kung susubukan mo ito. Ikaw, hindi pwedeng basta-basta na lang ang bugbugin sa lahat ng oras. Bagamat kaya niya ang pag-atake ng 5 tao, uubusin ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Hindi naman ito magandang bagay kung tutuusin. Biglang sinabi ni Yang Yiyan, ang gate ng Nether City ay lilito. Sa sumunod na sandali, isang madilim at simpleng gate ang bumungad sa kanyang likuran. Ang hitsura ng gate na ito ay nagpatarante kay Ding Hepeng at sa iba pang 4. Bukas. Ang salita ay binigkas, at ang gate ng Nether City ay bumukas. Sa isang iglap, nakatutok ito sa unang tao, iyon ay ang matandang lalaki ng Demon Peel Hall. Ang Gate of Nether City ay isang tarangkahan ng mga Diyos at demonyo na kahit si Yang Yiyan mismo ay hindi moari. Ito ang likas na mahiwagang kapangyarihan ni Yin Xing matapos lumitaw ang Yin at Yang Fate Star sa kanyang katawan. Nang maglaon, pagkatapos pumasok sa Chen Kun Hall at pagsamahin ang itim at puting chi sa Chen Kun Hall, nawala ang Yin at Yang Fate Star, o nagsanib sa mas mataas na antas na Chen Kun Dao Yuan, at pagkatapos ay nakatago sa Dao Yuan. Sa pagkakataong ito ay nalaman ni Yang Yiyan na naroon pa rin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Tama lang na gamitin sila dito para gumanap ng malaking papel. Ang hitsura ng Gate of Nether City ay nagmukhang medyo natarante si Ding Hepeng at ang iba pang 6, na naging dahilan upang mas tiyak ni Yang Yiyan na may mali sa kanilang 4 at hindi siya nagkamali. Ngayon ay maaari na siyang magsimula ng may kumpiyansa, simula sa matandang lalaki sa tabi ni Xing Yuanming. Nang bumukas ang gate ng Yudo, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at maaari niyang kunin ang sinumang gusto niya. Bagamat hindi pa rin niya alam kung ano ang nasa loob ng gate ng Yudo, kaya niyang kontrolin ang gate ng Yudo para sumipsip ng mga bagay-bagay, sapat na. Ang tarangkahan ng Yudo, na palaging napakaitim, ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang misteryosong hayop na nakatago sa kadiliman kapag ito ay binuksan, naghihintay na limunin ang lahat anumang oras. Itinutok ni Yang Yiyan ang kanyang unang target sa matandang lalaki sa tabi ni Xing Yuanming, at medyo makasarili rin siya. Gayunpaman, hindi siya ang kanyang tao, at hindi siya pamilyar sa kanya, kaya hindi nakakaawa na limunin ng gate ng Yudo. Sa isang iglap, isang kulay abong kinang ang lumabas mula sa tarangkahan ng Yudo. Tulad ng dati, ang kulay abong halo ay umikot sa panahon ng pulong, at tumangay sa matanda sa tabi ni Xing Yuanming. Ah! Sumigaw ang matanda, at nang siya ay tanggayan papasok sa tarangkahan ng Yudo, isang malakas na hininga ng demonyo ang bumuga, na naglantad na siya ay binago ng multo na demonyo. Nahaharap sa nangingibabaw na kapangyarihan ng Netherworld Gate at sa malakas at sobrang yin na enerhiya na ipinalabas nito, sina Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Xing Yuanming, at ang Golden Turtle Immortal at ang mga gwardya na nakakalat sa paligid ni Yang Yiyan sa sandaling ito ay nataranta. Sila umatras sa tacit understanding. Halatang gustong tumakas. Ngunit dahil nakapagdesisyon na si Yang Yiyan, hindi niya sila bibigyan ng pagkakataon. At nalaman din niya na ang ilusyon ng Phantom Demon ay talagang makapangyarihan, ngunit ang lakas ay tila karaniwan. Siyempre, ito ay dahil din sa kanyang malakas na talento sa mahika. Boom! Tumunog ang Donghuang Bell, at bigla itong lumaki ng 12-dosenang beses, na sumasakop kina Ding Hepeng, Bayan Long, at Yao Buyan na lilipad na sana. Sa susunod na sandali, si Xing Yuanming, ang Golden Turtle Immortal, at ang mga gwardya na lilipad na sana ay sinipsip ng Netherworld Gate. Sa isang kisap mata, lahat sila ay nahuli sa isang lambat. Sa oras na ito, sina Ding Hepeng, Bayan Long, Xing Yuanming, ang Golden Turtle Immortal,
at ang mga gwardya ay sumambulat sa lakas ng demonyo. Si Yao Buyan, na sakop ng Dong Huangbel, ay hindi nagbago, kaya nalaman ni Yang Yiyan na totoo si Yao Buyan. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, umikot ang Dong Huangbel at pinakawalan si Yao Buyan. Ang iba ay halatang binago sa pamamagitan ng Phantom Demon, at naging demonyong enerhiya. Sila ay pinigilan ng Dong Huangbel at ang gate ng Nether City. Isang krisis ang nalutas. Natigilan sina Yao Buyan at Bao Shanguang. Sa sandaling ito, natural nilang alam na si Yang Yiyo ay si Yang Yiyo, ngunit si Ding Hepeng at ang iba pa ay mga impostor. Guro, Grandmaster. Si Bao Shanguang ay nasa sabik sa una, at si Yao Buyan ay nahihiya sa huli. Inalis ni Yang Yiyo ang gate ng Nether City, binawi ang Dong Huangbel, at tinakpan ang ulo nilang tatlo para bumuo ng depensa. Natural, alam niya ang iniisip ng dalawa. Bumantong hininga siya at sinabing, totoo ang sinabi ko noon. Ngayon kailangan nating hanapin ang Phantom Demon at sirain ito para magising sa mahiwagang mundo ng kamalayan na ito, kung hindi, tuluyan na tayong makulong dito. Siya nga pala, nakita mo na ba ang iba? Matapos itanong ang tanong na ito, sabay na umiling sina Bao Shanguang at Yao Buyan. Kabanata 1989 na hinahanap ng Black Lotus ang Phantom Demon. Sinabi ni Bao Shanguang, Guro, totoo ang sinabi ko noon. Nawala ako sa kaguluhan at patuloy na inaatake ng kung ano. Gulong-gulo ako. Sino ang nakakaalam na sa susunod na sandali ay mahahati ang kaguluhan sa dalawang bahagi, at lumabas ako at nakita ko kayo at sila. Sinabi ni Yao Buyan, ang aking sitwasyon at ang kay Lao Bao ay magkatulad. Ngayon tila bawat isa sa atin ay nakulong sa isang lugar ng multo na demonyo, at hindi tayo nagkikita. Si Yang Yiyan ay nagsalita sa kanilang dalawa, na inaasahan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, nakita mo rin nakakaiba ang Phantom Demon. Siguradong magkakaroon ng mas malalakas na ilusyon sa susunod, kaya dapat mong tandaan na kahit sino pa ang susunod mong makilala, huwag kang madaling maniwala, at gumawa ng mga plano pagkatapos ng pag-verify. Hindi kayo dapat umalis sa paningin ko. Ang susunod na paligsahan ay hindi maaaring hindi maging mas at mas mahirap. Ang mahiwagang kaluluwa ng multo na demonyo ay maaaring hindi masyadong malakas, ngunit ito ay nasa daan ng paggambala sa puso ni tao. Cheer up! Oo, Master. Igalang ang utos ng Grandmaster. Magkasunod na tumugon sina Bao Shanguang at Yao Buyan. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Yao Buyan na magtanong, Grandmaster, nakikita ko na ang mga impostor na iyon ay dinalisayin mo ngayon, ngunit mula sa iyong sinabi, ang mga multo na demonyo ay umiiral pa rin, o magkakaroon ng maraming multo na mga demonyo dito. Oo, Guro, nakita ko rin na silang lahat ay naging enerhiya ng demonyo at pino. Sumang-ayon si Bao Shanguang. Alam ni Yang Yiyan kung ano ang ibig sabihin ng dalawa, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, hindi ko alam kung may isa o higit pang mga multo na demonyo, ngunit nakakasigurado ako na tiyak na hindi sila patay. Sa katunayan, may hula akong nakaupo kayong lahat sa mga magic chair sa hall at ang inyong kamalayan ay nakulong sa mundo ng magic consciousness. Ang 18 magic na upuan sa bulwagan at isang ginintoang trono ay isang nakakaakit ng kaluluwa na hanay ng mahika. Kung hulaan natin base dito, dapat mayroong 19 na multo na demonyo dito. Ang isa sa kanila ay dapat ang Phantom Demon King. Malinaw, ang mga pinino ko ay hindi ang pinakamakapangyarihang mga demonyong multo. Sa kabuuan, napino ko ang 8 multo na demonyo. Kung talagang hinuhusgahan natin batay sa bilang ng mga magic chair, dapat mayroong 11 Phantom Demon, isa na dapat ay ang Phantom Demon King na kumokontrol sa trono. Kung gusto nating makaalis dito, o magising, kailangan nating hanapin ang Phantom Demon King at patayin ito. May iba naman, sana kumapit, pero huwag kang mamatay sa kamay ng mga multo demons. Sinabi ni Yang Yiyan kina Bao Shanguang at Yao Buyan kung ano ang iniisip niya. Guro, ano ang dapat nating gawin kapag bumagsak ang ating pamilya? Tanong ni Bao Shanguang. Sandali, ang Phantom Demon ay nakaranas ng ilang pagkatalo sa aking mga kamay, at tiyak na hindi siya susuko. Hindi natin siya mahahanap ngayon, kaya mas mabuting manatili na lang. Nag-iisip na sabi ni Yang Yiyo. Grandmaster, sobrang nakakabilib ang eksenang ngayon ko lang nakita. Nag-transform ang Phantom Demon kay Lao Ding at iba pa, kahit anong anyo o ekspresyon nila, mahirap sabihin kung totoo o peke. Kabisado ko pa ang mga alaala nila at naintindihan ko ang mga puso nila. Kung may lilito ulit na pamilyar sa atin, hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang Phantom Demon ay hindi lamang maaaring gayahin, ngunit ginagamit din ng mga puso nating lahat upang pukawin ang gulo. Grabe talaga, takot pa rin si Yao Buyan nang magsalita siya. Lahat, ngayon lang siya naniwala sa Phantom Demon, pero hindi kay Yang Yiyo. Relax and don't worry too much. With my Dong Huangbel, as long as natakpan sila ng Phantom Demon, lalabas ang demonyong energy.
Sumunod ka lang sa akin. Inutusan ni Yang Yiyo ang dalawa. Ito ay ang tanging paraan sa ngayon. Sa sumunod na oras, ang tatlo ay hindi gumagalaw, ngunit naghintay sa lugar, ngunit ang oras ay mabilis na tumatakbo. Pagkaraan ng 3 oras, hindi na makaimik si Yang Yiyo. Alam niyang hindi na siya makapaghintay pa. Kailangan niyang humanap ng paraan para mahanap ang Phantom Demon. Kung hindi, ang iba ay nasa panganib. Ngunit paano ito mahahanap? Sa simula, ang tunog ng Donghuang Bell ay maaaring magparamdam sa kanya ng pagkakaroon ng multo na demonyo, ngunit pagkatapos gamitin ang pamamaraang ito ng isang beses, ang multo na demonyo ay malinaw na nagbabantay at hindi na matagpuan. Tinanggihan ang Donghuang Bell. Kung gayon, gagana ba ang Gate of Nether City? Inisip ito ni Yang Yiyan at naramdaman niyang hindi ito posible. Ang Gate of Nether City ay maaari lamang sumipsip ng ilang mga nilalang na may mga katangiang yin, ngunit hindi ito magagamit upang mahanap ang Phantom Demon. Mabilis na kumikilos ang isip ni Yang Yiyan upang makahanap ng solusyon. Siya ngayon ay nasa mundo ng kamalayan, at maraming mana at iba pa ang hindi magagamit. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mayroon pang 2 trump card na maaaring gamitin. Ang una ay ang natal statue, ngunit hindi alam ni Yang Yiyan kung paano laruin ang kanyang sariling natal statue, ano ang silbi. Kaya ang isang ito ay pansamantalang tinanggihan. Ang pangalawa ay ang itim na lotus. Ang itim na lotus ay ang tagapag-alaga ng primordial spirit at ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kaluluwa na maaaring magamit. Ito ay din ng isang pag-iral na maaaring makipag-ugnayan sa. Ngayon kung gusto mong makatagpo ng isa o higit pang mga multo na demonyo, dapat kang umasa sa kapangyarihan ng itim na lotus. Pagkatapos na isipin ito, tumayo si Yang Yiyan at pumikit, pinatahimik ang kanyang isipan, at nagsimulang makipag-usap sa itim na lotus. Maaari ba akong tulungan ng Black Lotus na mahanap ang lokasyon ng Phantom Demon? Direktang nakipag-usap si Yang Yiyo sa kanyang isip. Direkta siyang nagpakita sa sarili niyang dagat ng kamalayan. Hindi mahirap makipag-usap sa Black Lotus sa pamamagitan ng kamalayan. Kaya kung subukan. Mabilis na tumugon ang Black Lotus kay Yang Yiyo. Okay, subukan mo. Si Yang Yiyo ay umaasa. Malaki pa rin ang tiwala niya sa Black Lotus. Pagkatapos ng lahat, ang Black Lotus ang unang lotus sa prehistoric world. Bagamat kalaunan ay itinayong muli gamit ang Nirvana Lotus Seed, hinihigop ng Black Lotus ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan. Pagkatapos ng maraming taon, dapat itong maging mas malakas. Win-win situation ito sa pagitan nila ni He Lian, ngunit hindi pa rin alam ni Yang Yiyan kung ito ay mabuti o masama. Anyway, maraming beses na siyang tinulungan ni He Lian. Sa tuwing may dumating na panganib, kikilos si He Lian, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Sa susunod na sandali, iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, ngunit nakaramdam ng puwersang nagmumula sa kanyang dagat ng kamalayan. Boom! Sa isang mapurol na tunog, ang mga alon ng enerhiya sa paligid niya ay nagkalat. Ito ay katulad ng tunog ng Donghuang Bell dati. Sa tingin ko ay gumamit din si He Lian ng katulad na paraan upang mahanap ang lokasyon ng Phantom Demon. Oo nga, ang boses ni He Lian ay narinig sa kanyang isipan at sinabing, iunat mo ang iyong kamay at dadalhin kita upang hanapin ito. Inilatag ni Yang Yiyan ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang itim na lotus platform sa kanyang palad. Pagkatapos ay lumutang ito at lumipad pasulong. Tara na! Ikan-away ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at hiniling sina Bao Shanwang at Yao Buyan na sundan siya. Natural na hindi alam ng huli na dalawa na may itim na lotus sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyan. Nakita lang nilang napapikit si Yang Yiyan saglit, pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na lotus sa kanyang palad at lumipad palabas, at sinabihan silang sumunod. Sinundan ng tatlo ang itim na lotus platform sa fog. Makalipas ang mahigit 10 minuto, narinig nila ang ingay ng labanan. Matanda ding, baliw ka. Boses iyon ni Bayan Long. Binilisan ni Yang Yiyan at ng tatlo ang kanilang lakad at nakita si Ding Hepeng na nakatayo at nakikipaglaban kay Bayan Long. Direktang damapo ang itim na lotus sa ulo ni Ding Hepeng. Ngayon, natural na alam ni Yang Yiyan na si Ding Hepeng ang nabago ng ilusyon. Sinabi niya kina Bao Shanwang at Yao Buyan, palibutan si Ding Hepeng, siya ang binago ng ilusyon. Nasaan ang dragon dyan? Tanong ni Yao Buyan. Totoo si Bayan Long. Nalaman na ni Yang Yiyan mula kay He Lian na sinabi ni He Lian na kung sino ang ulo ng lotus platform na kanyang binago ay siyang binago ng ilusyon. Sa oras na ito, huminto ang Black Lotus platform sa ulo ni Ding Hepeng, at walang abnormal na paggalaw, ibig sabihin, totoo si Bayan Long at peke si Ding Hepeng. Napakalinaw nito sa isang sulyap. Si Bao Shanwang at Yao Buyan ay likas na naniniwala kay Yang Yiyo. Matapos magbigay ng utos si Yang Yiyo, agad na sumugod ang dalawa, inatake si Ding Hepeng mula sa kaliwa at kanan. Kinokontrol ni Yang Yiyo ang Donghuang Bell at agad na binalot si Ding Hepeng. Boom!
Tumunog ang Donghuang Bell, at isang demonyong aura ang lumitaw kay Ding Hepeng. Sa ilalim ng pag-atake ni Bao Shuangguang at Yao Buyan, kumilos si Yang Yiyu para sugpuin ito. Pinagmasdan ni Bayenlong ang tatlong tao na patayin si Ding Hepeng ng tulala. Pero parang naintindihan niya ng kaunti nang makita niya ang demonyong aura. Pagkatapos ay nagkaroon ng hindi may iwasang paliwanag. Naunawaan ni Bayenlong na ang kanyang karanasan ay karaniwang katulad ni Bao Shuangguang. Nang makitang sasalakayin na ng Phantom Demon ang ibang tao, nabalisa rin si Yang Yiyu, at nagmamadaling tinanong si He Lian na hanapin ang kinaroroonan ng ibang tao. Pagkatapos sa tulong ni He Lian, sunod-sunod na natagpuan ni Yang Yiyu ang tunay na Ding Hepeng, Xing Yuanming at ang Golden Turtle Immortal. Para naman sa totoong elder ng palasyo at ang gwardya sa tabi ni Xing Yuanming, hindi na sila matagpuan matapos maghanap ng ilang beses. Walang nagsasalita, ngunit maaari nilang hulaan na sila ay dapat napatay na. Ang dami ng beses na pinatay ang mga multo na demonyo ay 15. Kung totoo ang hinuha ni Yang Yiyu, na ang 18 magic chair kasama ang isang golden throne ay 19 na Phantom Demon, pagkatapos nilang pumatay ng 15 Phantom Demon, may 4 na natitira, ang isa ay dapat ang Phantom Demon King. Hiniling ni Yang Yiyu kay He Lian na ipagpatuloy ang paghahanap. Ang lahat ng mga multo na demonyo ay dapat isa-isang maalis bago makalabas ang lahat. Pagkatapos, naghahanap ng bilog at tumatakbo sa maraming lugar sa magulong fog nang hindi ito nahanap, tinipon ni Yang Yiyu ang lahat upang makahanap ng solusyon. May nangyayari, nararamdaman ko ang malakas na hininga na papalapit sa iyo. Sa sandaling ito, umalangaw ang boses ni He Lian. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyu, at ang Donghuang Bell ay naging mas malaki at binalot ang lahat ng tao dito. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay ang pagpapakita ng totoong multo na demonyo. Kabanata 1990, ang bituin ng buhay ay ang tao at ang larawan ay Diyos. Ang 4 na aura ay nagmumula sa 4 na direksyon, patuloy na paalala ni He Lian. Sa oras na ito, sa wakas ay makakasigurado si Yang Yiyu na ang tinatawag na Phantom Demon ay hindi lang isa, kundi ang 19 na inakala niya noon. 15 ang kanilang pinatay, at ngayon ay sinabi ni He Lian na 4 na. Malinaw, tama ang haka-haka. At sa 4 na Phantom Demon na susunod na lalabas, isa sa kanila ang tiyak na magiging Phantom Demon King. Ang mahirap na labanan ay sa wakas ay darating. Napaisip si Yang Yiyu sa kanyang puso, ngunit hindi siya natakot. Hanggang ngayon, dapat ay natagpuan na niya sina Bao Shuangguang, Ding Hepeng, Yao Buyan, Bayenlong at Xing Yuanming. Ito ay itinuturing na kalahating natapos sa ngayon. Ang natitira ay upang sirain ang multo demonyo, upang ang lahat ay magising at umalis sa mahiwagang mundo ng kamalayan. Habang naghihintay, inisip ni Yang Yiyu kung anong anyo lalabas ang Phantom Demon. Dati, ito ay nabago sa bawat isa sa atin, gumagala sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Naisip ni Yang Yiyu na ito ay dapat na pareho sa oras na ito. Walang pasanin sa puso ko. Natatakot ako na hindi lilito ang Phantom Demon. Haha, ikaw, isang talunan, ay may kakayahan. Well, ako ay nagkaroon ng sapat na saya. Susunod, ako ay gumawa ng lahat ng mawala. Isang pamilyar na boses ang umalangaw sa lahat ng direksyon. Masasabi ni Yang Yiyu na ang boses ay talagang kay Zexang. Sa susunod na sandali, 4 na figure ang lumabas sa ambon. Kasama talaga nila si Zexang. Siyempre, alam ni Yang Yiyu na ito ang pagkakatawang tao ng Phantom Demon, hindi ang tunay na Zexang. Tulad ng para sa iba pang 3, sila ay hindi inaasahang hindi tao, ngunit sa anyo ng 4 na demonyong espiritu. Tila si Zexang ang pinuno, o si Zexang ay ang Phantom Demon King, at ang 3 demonyong espiritu ay ang hitsura ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yiyu, ang 3 demonyong espiritong ito ay iba sa mga nawasak niya noon. Sa oras na ito, medyo hindi siya sigurado kung paano susunod na aatake ang Phantom Demon. Ngunit nasa kanya ang Donghuang Bell, at binalot nito ang lahat, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Nang marinig si Zexang, o ang Phantom Demon, na nagsasalita, na tinatawag siyang basura ng ilang beses, biglang nagalit ang puso ni Yang Yiyu. Young Master, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang talo. Ang malamig na tugon ay sinalubong ng panunuyan ng Phantom Demon. Hihihi. Sinabi ko sa iyo sa unang pagkakataon na ikaw ay isang talunan. Kaya lang, ako ay masyadong naiinip sa hindi mabilang na mga taon, kaya hinayaan kitang sirain ang ilang Phantom Demon Chi. Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo? Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang Phantom Demon Way. Ito ay isang maliit na baw ng pagong. Babaliin ko ito para sa iyo sa pamamagitan ng kaway ng aking kamay. Lumabas sa bibig ng Phantom Demon ang mga mayayabang na salita na napakayabang na nilalabanan nila ang langit. Gayunpaman, ikanaway ng Phantom Demon ang kanyang kamay at 3 demonyong enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan mula sa 3 direksyon.
Pagkatapos ay hinampas niya sa ere ang Donghuang Bell ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay isang malaking palad ng demonyo ang hamampas. Pinanood ni Yang Yiyo ang Phantom Demon na hinihigop ang tatlong demonyong enerhiya at nakinig sa Phantom Demon na binago ng pakikipag-usap ni Zexang. Noon lang niya napagtanto na ang kanyang pinino ay ang Phantom Demon Chi lamang, hindi ang tunay na maliit na Phantom Demon. Malinaw, mayroon lamang isang Phantom Demon. Ang Phantom Demon ang naging hitsura ni Zexang. Sa isang palad, hindi nang ahas si Yang Yiyo na maging pabaya at binuhay ang Donghuang Bell ng buong lakas. Dong! Om! Ang Donghuang Bell ay tumunog ng malakas, at ang mga gintong ron ay damaloy, na pumutok ng libu-libong gintong ilaw, na nagpapaliwanag sa lupain na may libu-libong metro. O nagpunta siya upang ipagtanggol laban sa mahiwagang kamay na ito. Ang malaking mahiwagang kamay na mahigit 30 metro ang hinampas. Hinarap nito ang gininto ang liwanag ng kanyang Donghuang Bell. Sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Dahil naramdaman niya ang hininga ng mahiwagang kamay ng Phantom Demon, na lampas na sa inaasahan niya. Boom! Bitek! Ang nakakabinging tunog ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Nabasag ang Donghuang Bell ng may bitek. Ito ay orihinal na kapangyarihan ng kaluluwa at supernatural na kapangyarihan. Kung hindi nito makayanan ang kapangyarihan ng mahiwagang kamay, natural itong mawawala. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, sumangot ng malamig, at tinawag ang gate ng Nether City upang itulak. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay. Lumayo ka! Malakas na nagsalita si Yang Yiyo kay Ding Hepeng at sa iba pa. Alam niya na ito ay isang paligsahan ng kamalayan ng kaluluwa, at maaaring hindi makatulong si Ding Hepeng at ang iba pa. Tanging ang kaluluwa at natural na supernatural na kapangyarihan ang makakalaban sa multo na demonyo. Imposibleng umasa sa kapangyarihan ng kaluluwa lamang. Ang kapangyarihang ipinakita ng Phantom Demon sa oras na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Maaaring hindi gumana ang pagpayag kay Ding Hepeng at sa iba pa, ngunit magdudulot ito ng mga casualty at makagambala sa puso ni tao. Bagamat nabasag din ang tarangkahan ng Yudo, nawala rin sa wakas ang malaking mahiwagang kamay ng Phantom Demon. Haha, ikaw na maliit na basura ay may kaunting kakayahan, at mayroon ka talagang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit sa mundong ito ng multo na kamalayan ng demonyo, ikaw ay isang basura pa rin. Ako, hahayaan kang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Phantom Demon. Ang dali kasing pumatay ng langgam, hahaha. Ang multo na demonyo sa anyo ni Zexang ay tumawa ng malakas. Tapos bigla siyang umungol kay Yang Yiyo. Umuungol. Isang dagandong na parang mabangis na hayop ang tumunog. Ngunit nakakita ako ng isang stream ng magic energy na tumalsik mula sa bibig ng Phantom Demon, at sa isang iglap ay naging magic dragon, 100 metro ang haba, at lumapit kay Yang Yiyo. Ang tunog ng sigaw ng dragon ay tumunog, na may napakatalam na tunog. Naramdaman ni Yang Yiyo ang matinding sakit sa kanyang ulo na parang isang karayom. Boss! Pagkatapos ng hagong, nagbuga ng itim na liwanag ang Sea Lotus platform ng kamalayan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay lumitaw ang itim na lotus at naging isang malaking lotus platform na 100 metro. Si Yang Yiyan ay lumitaw sa gitna ng lotus platform, at pagkatapos ay naramdaman niyang nawala ang sakit ng dagandong ng demonyong dragon. Ang pag-atake ng sound wave. Nakaharap sa demonyong dragon na ibinuka ang bibig para umatake. Ang itim na lotus ay namumulaklak, at ang itim na liwanag ay nagniningning. Ang demonyong dragon ay umungal at kinagat ang lotus platform. Buzz. Ang lotus platform ay umugang ng malakas, at 36 na talulot ang sumambulat at napunta sa buong katawan ng demonyong dragon. Boom 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 boom. Sunod-sunod na tumunog ang dagandong, ngunit ito ay tunog ng 30 itim na lotus petals na nahuhulog sa katawan ng demonyong dragon. Sumigaw ang demonyong dragon. Hamina ang tunog, at sa wakas ang dragon ay napatay ng 36 na talulot ng itim na lotus. Ang demonyong dragon. Naglaho. Hoy, medyo kawili-wili ang maliit na basura, may iba pang nilalang sa iyong kaluluwa, hahaha, well, panuurin mo akong nilalamon ka. Ang demonyong dragon ay napatay, at ang multo na demonyo ay hindi lamang hindi nataranta, ngunit nasa sabik din, at ibinuka ang kanyang bibig upang lumunin ang itim na lotus. Nagulat ito kay Yang Yiyan. Ngayon alam ko na ang kapangyarihan ng Phantom Demon ay lampas sa imahinasyon. Ano ang dapat kong gawin? Iniisip ni Yang Yiyan kung paano ito haharapin. Ngunit dumating ang pag-atake ng Phantom Demon. Gayunpaman, ang pagbabagong anyo ng Phantom Demon ng Zexang ay nasuspend mismo sa itaas ng Black Lotus, at biglang inabot ito upang kunin. Sa sandaling ito, tumayo si Yang Yiyan sa Black Lotus at tumangala, ngunit nalaman na ang Phantom Demon ay naging isang higanti, at siya at ang Black Lotus ay lumiit ng maraming beses. Ito ang mundo ng kamalayan ng Phantom Demon.
Ang Phantom Demon ay maaaring baguhin ang mga patakaran sa kalooban, kaya hindi nakakagulat na maaari siyang lumaki. Sa katunayan, ang Phantom Demon ang lumaki, hindi siya at ang Black Lotus. Ang malabundok na mahiwagang hininga ay bumalot at pinindot. Muling sumambulat ang 36 na talulot ng Black Lotus at dumiretso sa Phantom Demon. Ngunit ang Phantom Demon ay malamig na sumangot, at sa sumunod na sandali, nakita niya ang kanyang puting higanteng kamay na may magic energy na umuusbong at pilit itong hinawakan. Siya. Direktang hindi pinansin ang 36 na itim na lotus petals. Boom boom boom. Ang mga itim na lotus petals ay isa-isang sumambulat, at nadurog ng kamay ng Phantom Demon ng pagbabagong anyo ng Zexshang, at direktang hinawakan ang lotus platform at Yang Yian. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yian, at alam niyang hindi niya mapipigilan ang Phantom Demon. Dapat laruin ang huling trump card, kung hindi, siya at ang Black Lotus ay matatapos. Napakalakas ng Phantom Demon na ito. Ang natal statue lumitaw. Ungol ni Yang Yiyo. Tapos natatakpan ng makukulay na kulay ang buong katawan niya. Sa isang buzz, lumitaw ang isang estatwa na nakapikit sa likod ni Yang Yiyo. Malaki. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at bumigkas ng isa pang salita. Biglang lumaki ang natal statue. Sa isang iglap, ito ay naging isang malaking taas na 100 metro. Sa sandaling ito rin nahawakan ng Phantom Demon ang kanyang natal statue. Lumitaw ang inaasahang eksena. Boom! Zizizi. Nang hawakan ng Phantom Demon ang natal statue ni Yang Yiyo, bigla siyang napasigaw. Ang makulay na halo ay gamulong sa kamay ng multo na demonyo, umuusok, at ang kamay ng multo na demonyo ay umuusok at nabubulok na parang sulfuric acid. Ang multo na demonyo ay tumalikod habang sumisigaw. Malinaw, walang inaasahan na si Yang Yiyo ay may natal statue. At ang natal statue ni Yang Yiyo ay sarili niyang statue. Ito ay naiiba sa mga natal statues ng sinumang magsasaka. Ang mga natal statue ng maraming tao ay mga bagay, hindi mga anyo ng tao. Ngunit ang natal statue ni Yang Yiyo ay ang kanyang sarili. Sinabihan siya ng matanda na huwag ipakita ang kanyang natal statue sa harap ng sinuman, kaya hindi kailanman ipinatawag ni Yang Yiyo ang kanyang natal statue, at kahit si Yang Yiyo mismo ay hindi alam kung ano ang kaya ng kanyang natal statue. Pero, sa sandaling ito, nakita niya ito. Sa estado ng espiritu at kaluluwa, lumitaw ang natal statue, at sumanib siya sa natal statue. Nagsanib ang espiritu at kaluluwa. Sa isang iglap, isang pangungusap na hindi maipaliwanag ang lumitaw sa isip ni Yang Yiyo. Ang bituin ng buhay ay ang daan, at ang rebulto ay ang Diyos. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe.